ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa pananampalataya tayo natututong magtiwala kahit walang kasiguraduhan ng bukas. Dumaan man tayo sa mga matitinding pagsubok kapag nagtiwala tayo sa Diyos. Ang bawat paghihirap natin ay palaging may dahilan. Ikaw, kabarangay, anong klaseng pagsubok sa buhay ang pinagdaanan mo na mas nagpatibay pa sa iyong pananampalataya? Dear Papa Dudut, hindi lahat ay naniniwala sa milagro dahil hindi naman lahat ay naniniwalang may Diyos. Isa po ako sa mga taong ganon ang mindset noon. Mas naniniwala ako sa siyentipikong eksplanasyon kesa sa mga haka-haka na wala namang patunay. Ako po si Zara, 35 years old at isang business owner. Atheist ang tawag sa mga katulad ko. Mga taong hindi naniniwala sa may kapal o sa anumang uri ng Diyos dahil ang tingin namin sa mga ganong bagay ay pawang supernatural lamang o kababalaghan katulad ng mga multo. Lumaki kasi ako sa isang pamilya kung saan ay kayod kalabaw ang mga magulang namin. Sa sobrang busy nila sa pagtatrabaho para mabuhay lang kami magkakapatid ay hindi na nila kami nagabayan at naalagaan ng mas maayos. Dahil doon ay hindi na rin nila naipakilala sa amin ang konsepto ng relihiyon. Never pa nga akong nakapasok sa simbahan simula pagkabata ko. Maliban na lamang noong naging flower girl ako noong kinasal ang tito ko. Napag-aralan din naman namin ang tungkol sa relihiyon noong nag-aaral pa ako pero nang mga panahong yon ay hindi na ako naniniwala sa mga kwentong yon. Katulad lamang sila ng mga bayani ng nakaraan na para sa akin ay hindi na importante sa buhay natin sa ngayon. Ganon akong mag-isip noon, Papa Dudut. Ngayon ay kinakahiya ko na ang bersyon kong yon dahil sarado ang pag-iisip ko noong bata-bata pa lamang ako, Papa Dudut. Alam mo, pangatlong kape ko na to para sa araw na to. Talaga ba? Talagang isinabuhay mo na yung salitang coffee is life ah. Totoo rin naman kasi na kape na lang ang talagang bumubuhay sa akin ngayon. Kape paggising, kape habang nasa trabaho, kape during lunch, kape after work, kape sa bahay at kape bago matulog. Kumbaga sa sasakyan, yun na ang pinakagasolina ko. Kaya kahirap matulog sa gabi. Kape ba naman kasi laging laman ng buong sistema mo? Ewan ko ba? Napaka-unproductive ko kapag hindi ako nagkakape. Parang wala akong gana sa buhay kapag walang kape. Mabuti na lang pala nagkalat ang coffee shops dito sa trabaho mo. Kaya sabi ko sa'yo, dito na lang tayo magkita kasi maraming pagpipilian dito. Maiba tayo. Hindi pala ako pwede next weekend kaya cancel na lang muna yung Tagaytay natin. Ha? Bakit naman? May youth camp yung church namin sa Sabado at Linggo. Ako yung isang sasama sa kanila para magbantay. Ano ba yan? Para saan ba yung youth camp na yan? Community building tsaka spiritual growth ng mga kabataan sa church namin. Mga ganun bagay. Ano namang ginagawa nyo dun? Nagdadasal? Hindi lang naman pagdarasal yung ginagawa doon. Maraming activities. Tulad ng ano? Basta marami. Gusto mo sumama para malaman mo? No thanks. Gagala na lang ako. Baka mamaya masunog pa ako kapag sumama ako dyan sa paemin nyo. Subukan mo lang. Masaya yun. Ay naku, magmumukha lang akong KJ doon. Alam mo naman ako hindi ako maganyang tao. Oo nga pala. Ano ulit yung tawag sa tulad mo na hindi naniniwala sa Diyos? Atheist ba yun? Oo, atheist ang tawag sa mga taong mas naniniwala sa science kaysa sa mga gawa-gawang kwento lang. Okay. Oh, bakit? Magsisimula na naman ba tayo magdebate tungkol dyan? Hindi kita urungan. Huwag na, matatalo ka rin naman eh. Natalo ka nga nung huling nagdebate tayo. Hindi excuse me. Pero bakit? Bakit ba mahirap sa'yong paniwalaan na may Diyos? Kasi hindi ko pa siya nakikita.
Ni isa sa atin, 7.7 bilyong tao sa mundo, wala pang nakakakita sa Diyos na tinutukoy nyo. So kung hindi mo pa nakikita, hindi ka talaga maniniwala? To see is to believe, sabi nga nila, di ba? Bakit yung hangin? Hindi mo naman nakikita pero naniniwala ka may hangin. Kasi nararamdaman ko na may hangin. May hangin na dumadampi sa katawan ko kahit na hindi ko yun nakikita. Yung utak mo, nakita mo na ba? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala na may utak ka. Siyempre naniniwala ako kasi proven na ng mga scientist na ang bawat tao may utak. Hindi mabubuhay ang isang tao nang walang utak. Common sense na lang yun. Sige, may punto ka naman. Bigay ko na yun sa'yo. Diba? Sabi ko sa'yo matatalo ka lang eh. Balang araw, darating din tayo sa panahon na mapapatunayan ko sa'yo na may Diyos. Hindi ko ipipilit dahil alam kong si Lord na mismo ang gagawa ng paraan para makilala mo siya. Sabihin mo, PM na lang niya ako kung ready na siya magpakilala. Ikaw talaga. O bakit? Uy, huwag ka ma-offend ah. Hindi naman sa pinaglalaroan ko yung paniniwala mo. Nirerespeto ko naman na may kanya-kanya talaga tayong paniniwala. Binibiro lang kita. Alam ko naman yun. Tagal na natin magkasama. Hindi na bago to sa akin. Gets kita tsaka alam ko rin naman na gets mo ako. Oo naman. Gets na gets kita. Hindi rin naman ako gagawa ng ikaka-offend mo. Alam mo namang susuportahan pa rin kita kahit sa anong bagay eh. Matagal ko na ang kaibigan si Troy Papadudut. Siya ang masasabi kong most trusted at most loyal na kaibigang nakilala ko. Pinagkakatiwalaan ko siya sa lahat ng bagay kahit na magkasalungat ang paniniwala naming dalawa. Nirerespeto ni Troy na hindi ako naniniwala noon sa Diyos. Na sinasamba niya at ganon din na nirerespeto ko ang pagiging relihiyoso niyang tao. Lumaki kasi si Troy sa isang pamilya na makadiyos. Bata pa lamang siya ay naituro na sa kanila ang mga salita ng Diyos. Sa katunayan, nakwento nga sa akin na laking Sunday school daw siya. Kaya naman noong tumanda siya, bawat desisyon na ginagawa niya sa buhay ay nakabase sa mga pangaral na makikita sa Biblia. Kung ano ang tama at mali, bawat galaw nga nito bago kumain, bago magbiyahe, pagising at bago matulog ay palagi siyang nagdarasal. Ganon kalawak ang pananampalataya niya sa Diyos. Hindi ko nga alam kung papaano kami nagtagal bilang magkaibigan. Lalo na't gano'n na magkaiba kami ng paniniwala. Siguro dahil alam namin ang boundaries ng bawat isa at nirerespeto namin kung anuman ang mga ito. Ang mahalaga ay wala kaming ibang natatapakang tao at higit sa lahat ay nagsosuportahan kami sa anumang bagay na gusto namin gawin kahit nataliwas ito sa paniniwala namin. Katulad na lamang noong nag-visita iglesia si Troy. At dahil wala siyang kasama, ay ako ang nakasama niya sa pagbisita sa iba't ibang simbahan sa Norte, Papadudut. Troy! Tapos na ba yung misa? Oo, tapos na. Kanina pa kita inaantay dito sa tapat ng simbahan eh. Di naman kita makontak. Sorry, late ko na nabasa. Naka-do not disturb phone ko eh. Hindi ka man lang pumasok sa simbahan. Kaya nga tayo nagbisita iglesia, para magsimba, hindi para mamasyal. Alam mo namang hindi mo ako mapapapasok sa simbahan. Baka mamaya masunog pa ako dyan. Sumama ako sa'yo para may kasama kang bumiyahe. Kasi sabi mo busy yung mga kapatid mo. Hindi naman ibig sabihin no na makikisimba na rin ako sa'yo. Yung pasyal lang talaga ang habol ko. Teka, saan ka ba galing? Nag-ikot-ikot lang ako. Naganap ako ng coffee shop as usual. Tapos may nakita akong maliit na tattoo shop. Dami ko nakitang bagong designs. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Nagpalagay ako ng tattoo. Tattoo na naman? Ano bang plano mo sa katawan mo? Ginawa mo namang canvas yung katawan mo. Magiging walking doodle art ka na talaga niyan. O bakit? Astig naman tignan na. Tsaka maliit lang naman yung pinalagay ko. Ito sa likod ng tenga ko. 3 butterfly. Maganda ba? Ano namang significance niya sa buhay mo? Wala.
Trip ko lang. Kailangan ba laging may significance yung tato? Di pwedeng bet ko lang kaya ako pinatato? Pwede rin naman pero lifetime na yan eh. Di na mabubura kaya mahirap magpatattoo ka ng kung ano-ano. Dapat yung may meaning. Something na worth it para sirain yung balat mo. Grabe naman yung sirain yung balat. Ba't ang hilig niyong i-down yung mga tato? FYI, yung mga ninuno natin, tad-tad din ng tattoo yung katawan nila noon. Oo nga, pero yung tattoo naman nila may kinalaman sa kultura. Basta. My body, my rules. Actually, hindi sa'yo yung katawan mo. Kanino naman? Huwag mo sabihin sa Diyos na naman. Oo, totoo naman. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Yan ang sabi sa Biblia. Hindi mo pag-aari ang katawan mo, kaya hindi mo hawak ang desisyon dyan. Ang eme mo naman. Gagawin ko kahit anong gusto kong gawin sa katawan ko. Wala na magagawa yung leader nyo dyan. Meron. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. Don't you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are that temple. Ay, tigil-tigilan mo ako sa mga ganyan. Sumasakit ulo ko sa'yo. Alam mo Troy, nagiging nagger ka na. Katulad ka na ng nanay ko. Kaya nga nila ako pinalayas kasi hindi ko sila sinusunod eh. Ika-4 na utos. Igalang mong yung ama't ina. Ewan ko sa'yo. Oo, ako na yung demonyo. Ako na yung masusunog sa impyerno. Ikaw na yung santo. Ang cute mo talaga kapag naiinis. Ang ganda-ganda ng mood ko eh. Ganyan ka ba talaga pagkatapos mo magsimba? Ang unang ginagawa mo manira ng araw ng iba. Sorry na. Oo na. Hindi na kita papangaralan tulad ng nanay mo. Baka mamaya, layasan mo rin ako. Kaya wag mong ubusin pasensya ko. Pero in fairness, maganda naman. Bagay sa iyo yung tattoo mo. Ako na magbibigay ng significance dyan sa tattoo mo. Sige ano? Freedom, tsaka beauty. Ay pasok nga. Pero 3 to eh. Ano pa yung isa? Ano pa ba pwede? Freedom, beauty, and resilience. Resilience? Bakit naman resilience? Kasi, katulad ng mga butterfly, mabilis silang maka-adapt sa paligid nila despite the challenges. Marami silang struggles na pinagdaanan bago naging maganda. Yun na lang din isasagot ko kapag may nagtanong sa akin kung bakit may butterfly tattoo ako sa tenga. Tara na, may 6 na simbahan pa tayong pupuntahan. O sige, ako naman magdadrive ngayon. Papadudot, alam kong nasabi ni Troy ang mga bagay na yon sa akin dahil ako kasi yung tipo ng tao na naniniwala sa kasabihang YOLO o you only live once. Isang beses lang tayong mabubuhay sa mundong ito kaya naman lahat ng mga bagay na gusto kong gawin ay ginagawa ko talaga. Katulad na lamang sa katawan ko. Tatad ako ng tattoo at piercing sa katawan. Puno ng tribal tattoos ang kaliwang braso ko. Pati na rin ang mga binti ko. Meron din akong tattoo sa leeg, likod at bandang dibdib. Maliban naman sa magkabilang tenga. Meron din akong piercing sa pusod, ilong at dila. May ilan din akong ipinapa-enhance sa mukha. Nagpatangos ako ng ilong at nagpabawas ng pisngi. Pagdating naman sa relasyon ay never ako nagkaroon ng serious relationship. Ang nasa isip ko kasi noon ay masyado pa akong bata para sa commitment. Gusto ko pang enjoyin ang buhay ko. Kaya kapag nagkakaroon ako ng lalaki sa buhay ko ay karaniwang hookups at flings lamang ang mga ito. Naranasan ko na rin noong magkaroon ng girlfriend dahil trip ko lang. Tuwing weekends naman ay lagi akong nagbabar hopping kasama ang mga katrabaho at kaibigan ko. Marami kaming favorite spot sa Makati kung saan ay suki na kami papadudot. Ganon na nga ang naging buhay ko. Simula nung namuhay akong mag-isa papadudot. Pero kahit na ganoon,
Ayaw man minsan ni Troy sa lifestyle ko dahil katulad nga ng sinabi niya ay masyado na akong liberated. Nanatili pa rin siyang kaibigan ko dahil na rin siguro sa history namin. Minsan na rin kasi ako niligawan ni Troy pero dahil hindi ko pa sineseryoso ang pakikipagrelasyon noon ay friendzone ko siya dahil ayoko siyang masaktan. Papadudod sa buhay kong yon na puro pasarap ay biglang nagbago pagdating ng taong 2022. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tipikal na araw lang dapat yon para sa akin. Sabado kaya nasa labas ako at nagiinom kasama ang mga kaibigan ko. Kababalik lang noon ng tinatawag na new normal. Pagkatapos lumuwag ang restriction sa Manila, gawa nga ng pandemic. Ang dapat na chill inuman lang namin ay nauwi sa matinding walwalan dahil isa sa mga kaibigan namin ang malapit ng ikasal. Inabot kami noon ng hanggang alas 3 ng madaling araw. Nung pauwi na kami ay pinagbawalan na ako ng mga kaibigan kong mag-drive na mag-isa dahil nakakainom na ako. Pero nagpumilit akong umuwi dahil nakapagpahinga naman ako ng isang oras noon. Kumain pa kasi kami sa labas ng breakfast at nakahigop din ako ng mainit na sabaw kaya medyo nawala na ang tama ko ng mga oras na yon. Habang nagdadrive pa uwi ay hindi ko namalayan ang isang lalaki na bigla na lamang tumawid sa kalsada. Mabilis ang patakbo ko noon dahil madaling araw na at wala akong masyadong kasabayang sasakyan. Iniwasan ko ang lalaki pero hindi ko na nakontrol ang manibela. Dumiretso ako sa pader ng isang building. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang sumunod na naalala ko na lamang ay ang biglang pagbukas ng airbag ng sasakyan ko matapos akong mabangga sa pader. Hindi ko alam kung umiikot ba ang mundo ko noon dahil nakainom ako o dahil napalakas ang tama ng airbag sa mukha ko. Basta ang rinig ko na lamang noong mga time na yon ay ang hiyawan ng mga taong rumesponde sa akin. Gising ako pero hindi ko maigalaw ang katawan ko noon. Ramdam ko pa kung paano ako nilabas mula sa kotse ko at sinakay sa stretcher. Ang sumunod na alaala ko na ay noong nasa ospital na ako, Papa Dudut. Troy? Zara, salamat sa Diyos, gising ka na. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Hindi ko alam. Basta masakit ang buong katawan ko ngayon. Naaalala mo pa ba kung ano yung nangyari? Oo. May iniwasan akong lalaki tapos hindi ko na nakontrol yung sasakyan. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka magdadrive ng nakainom eh. Hindi naman ako lasing nung nag-drive ako eh. Kahit na, nakainom ka pa rin. Pinagalitan ko nga yung mga kasama mo kagabi. Dapat hindi ka nila hinayaang mag-drive. Wala silang kasalanan. Pinigilan din naman nila ako. Ako lang talaga yung nagpumilit. Ang tigas din naman kasi minsan ng ulo mo eh. Nay, ikaw ba yan? Nagiging nagger ka na naman katulad ni nanay. Papagalitan talaga kita. Lalo na't buhay mo yung nalagay sa panganib. Kahit ano pang sabihin mo, papangaralan talaga kita dahil sa nangyari. Ano bang sabi ng doktor? Buo pa rin ba tong katawan ko? Wala naman ba akong injury? Wala kang injury. Walang butong nabali. Wala kang natamong sugat. Puro galos at pasalang. Milagro nga yung nangyari. Kasi kung makikita mo lang kung ano itsura ng sasakyan mo ngayon, parang niyuping lata. Totoo yata talaga yung horoscope ko na suswertehin ako ngayong taon. Ayaw mo maniwala sa Diyos tapos sa horoscope naniniwala ka. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Saktong nabasa ko lang yun sa feed ko ng bagong taon. Ay naku Zara, ewan ko sa'yo. Grabe ka, pinag-alala mo ako. Sorry, hindi ko naman ginusto yung nangyari. Alam ko pero pwede naman sana kasing maiwasan eh. Opo, hindi na po yun mauulit.
Kung sana kasi sumama ka sa mga gala namin para may kasama akong umuwi. Hindi ako umiinom at huwag mong gamitin yan para gawin akong lasenggo. Ikaw talaga, napaka-bad influence mo. Joke lang. Pero masaya ako na makitang okay ka na. Sure ka na wala ka na talagang ibang nararamdaman dyan. Okay na ako. Para lang akong binugbog yun yung nararamdaman ko ngayon. Mamaya magra-rounds ulit yung doktor. Mas mabuting ikaw na mismo yung makausap niya. Hindi pa ba ako pwedeng ma-discharge? Hindi pa. May ilang test pa raw silang kailangan gawin sa'yo. Para masiguro nilang wala kang internal bleeding o kung ano man. Kailan nila gagawin yun? Ngayong araw lang din yata. Bakit? Nagmamadali ka? May lakad ka ba? Nadisgrasya ka na nga't lahat eh. Magpahinga ka na lang muna. Ayoko lang kasi magstay dito ng matagal. Hospital ang pinaka-ayokong lugar talaga. Wala kang choice. Kailangan mo muna magstay dito hanggat wala pang clearance mula sa doktor mo. Anong gagawin ko rito? Ay, yung phone ko pala. Nandito sa bag mo. Walang silbi phone dito, mahirap ang signal. Ay, nakasurvive nga ako sa aksidente pero mukhang mamamatay naman ako sa pagkaburyo rito. Ano, tutungangan na lang ako? Teka, may dala ako rito sa bag eh. Maliit na Bible lang. Eto, basahin mo kapag na-bored ka. Pass. Hindi ako mahilig magbasa ng fictional stories. More on self-help books ako eh. Marami kang matututunan sa librong to. Hindi ka man naniniwala pero try mo lang. Baka may matutunan ka pa tungkol sa sarili mo kapag nagbasa ka ng Biblia. Hindi na, itago mo na lang yan. Pasuyo na lang ako ng isang libro ha kapag umuwi ka para may basahin ako. Pero hindi naman siguro ako magtatagal rito, no? Ilang mga test na lang din naman yung kulang. Sana. Magdasal na lang tayo na sana wala kang mga internal problem kasi mas mahirap yun. Feeling ko naman walang ganon. More on sakit sa labas ng katawan tong nararamdaman ko eh. Wala naman ako nafe-feel sa loob. Sana nga. Pero antayin na lang din natin yung mga test mo para makasigurado tayo. Katulad nga ng nauna ko nang sinabi ay marami ang hindi naniniwala sa milagro, Papa Dudut. At isa na ako doon. Milagro ang tingin ng lahat sa nangyari sa akin noon dahil wala akong tinamong injury sa aksidente kahit na sobrang lala ng sinapit ng sasakyan ko matapos itong bumangga sa pader. Hindi nga raw makapaniwala ang mga pulis dahil kung titignan ang estado ng kotse ko ay aakalain ng lahat na hindi na makakasurvive ang driver nito. Pero himala nga raw na wala akong tinamong anumang sugat o bale sa buto. Kung para sa kanila, himala ang mga nangyari, para sa akin ay coincidence lamang ito. Ibig sabihin ay gumana ang safety features ng sasakyang ginagamit ko. Pero kahit ganos nang ang nakuha ko mula sa nangyaring aksidente ay nanatili muna ako sa ospital para sumailalim sa ilang mga test at scans para masiguradong wala akong internal bleeding o anumang fracture sa loob ng katawan ko. Sa kabutihang palad ay wala naman akong internal injury, Papa Dudut. Pero ang bad news, marami silang nakitang hindi maganda sa mga scans na walang kinalaman sa aksidente katulad na lamang ng kidney stones. Matapos ang ilang pang follow-up test at biopsies ay na-diagnose po ako na merong breast cancer. Sa pangalawang pagkakataon ay sinabihan ako na isang milagro ang nangyari. Para daw itong blessing in disguise dahil kung hindi ako na aksidente ay hindi ko pa malalaman na meron na pala akong sakit. Lalo na't ang tumor na nakita nila sa akin ay nakatago raw sa chest wall ko na hindi basta-basta na de-detect ng mammogram. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot sa mga nalaman kong balita pero tama ang sinabi nila na maaga kong nalaman ang sakit ko kesa malaman ko ito kung kailan malala na pala ang sakit kong cancer sa katawan. Papa Dudut, milagro para sa kanila na naaksidente akong walang natamong injury. Pero nadisgrasya ako para lamang ma-diagnose na meron na pala akong breast cancer. Yon para sa akin ang milagro. Kung sino man ang may pakana nito ay tadhana, Diyos o sadyang coincidence lang ang lahat. Ang mahalaga ay maaga kong nalaman ang karamdaman kong ito, Papa Dudut.
lahat ng mga gamit mo? Oo. Nakaayos na lahat. Tara na. Daan na lang tayo sa billing para cleared na tayo. Oh, akala ko ba ayaw mo magstay dito sa ospital? Ba't di ka pa tumatayo dyan? Sandali lang. Dito muna tayo saglit. Bakit? Okay ka lang ba? Uy, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Anong meron? Uy, Sarah! Wala to. Anong wala to? Ngayon na kita nakitang umiyak ng walang dahilan. Hindi ka naman umiiyak eh. Bakit nga? Ba't ka umiiyak? Wala, tara na. Hindi. Wala nga alis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit bigla-bigla ka nalang umiiyak dyan. Pinag-aalala mo na naman ako eh. May nalaman kasi ako masamang balita sa doktor ko kanina. Ano yun? Akala ko ba okay na lahat? Pinapauwi na nga tayo, di ba? Cancer ako, Troy. May nakita silang tumor dito sa tip-tip ko. Ha? Imposible. Wala naman kayong history ng cancer ah. Wala nga, pero hindi naman ganun yun eh. Kahit sino pwede magka-cancer tulad ko. Cleared ako sa nangyaring aksidente. Wala akong injury pero may iba pa pala akong problema. Kaya pala may follow-up test silang gustong gawin sa'yo. Gaano raw kalala? Anong stage? Stage 2. Pero malalabanan pa naman daw, di ba? Kakayanin pa ng treatment? Oo, yun ang sabi sa akin. Kailangan ko na raw sumailalim sa treatment as soon as possible. Ay, kaya mo to. Kakayanin natin tong labanan. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Troy, naniniwala ka ba sa milagro? Oo naman. Nakasaad yan sa Biblia. Marami ng milagrong nagawa ang Diyos. Marami siyang taong napagaling. Mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Simula nung naaksidente ako, ilang beses na akong nasabihan na milagro tong nangyari sa akin. Pero saan banda? Milagro na nabuhay ka mula sa aksidente. Milagro na wala kang natamong sugat na maaari mo ikamatay o ikabaldado. Milagro na nakita ng mga doktor yung sakit mo sa hindi naasahang pagkakataon. Yung mga yun ba, hindi pa ba sasapat sa'yo na milagro yun? Aaminin ko yung mga nangyari sa akin. Naging eye-opener yon para sa akin. Pero kung yung mga nangyaring yun ay kagagawan ba ng Diyos o hindi, hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang, may sakit ako ngayon at hindi ko alam kung malalampasan ko ba to o hindi. Malalampasan mo to. Alam kong kaya mo tong labanan. Magtiwala ka lang. Saan? Sa Diyos? Ipagkakatiwala ko sa Kanya tong buhay ko? Magtiwala ka sa sarili mo, sa mga doktor na tutulong sa'yo malunasan tong sakit na to. At kung kaya, magtiwala ka rin sana sa Diyos. Kahit na hindi ka naniniwala sa Kanya, subukan mo lang. Ewan ko. Bahala na. Alam na ba to ng pamilya mo? Ng nanay mo? Hindi pa. May plano ka bang sabihin sa kanila ang totoo? Ipapaalam ko rin naman sa kanila yung sakit ko. Ayoko rin namang tsaka na lang nila malaman ng totoo kapag patay na ako. Mas maganda na masabihan ko sila. Baka sakaling may chance pa kami magkabati. Sure ako, hindi ka matitiis ng mga magulang mo. Lalo na ngayong may pinagdadaanan ka. Tara na, umuwi na tayo. Gusto ko nang mapag-isa. Sige, amin na yung bag mo. Ako na magbubuhat. Salamat. Papadudot agad-agad akong sumailalim sa treatment. Mahirap ang mga sumunod na buwan para sa akin dahil hindi pala simple ang sumailalim sa mga ganong klase ng treatment. Hihigupin ito hindi lang ang lakas mo, kundi pati na rin ang mental na kapasidad ng isang tao. May punto nga noon na parang gusto ko na lamang mag-give up dahil parang hindi nakakayanin ng katawan ko ang pinagdadaanan kong treatment noon. Napakalakas kasi ng naging side effect ng chemotherapy sa akin sa puntong nakita mismo ng mga mata ko ang pagbabago sa katawan ko. Mabilis po akong nangayayat at nawala ng gana sa buhay. Nang mga panahong yon, unti-unti ring napalapit sa akin ang pamilya ko na itinakwil ako dahil sa pagrebelde ko. Tunay ngang mas matimbang pa rin ang dugo kahit na anong mangyari dahil sa kabila ng mga masasamang salita na binitawan ko sa mga magulang ko noon ay nasa tabi nila ako noong nilalabanan ko ang sakit ko. Hindi rin ako iniwan ni Troy. Siyang nag-alaga sa akin noong nagpapakimo ako
Ang mga araw na yon ang isa sa mga pinagdaanan ko na gusto ko nang ibaon sa limot dahil ng mga panahong yon, kada kimo ay para akong mamamatay na. Masakit ang buong katawan ko. Hirap akong huminga, nangihina ako at wala akong ganang kumain kahit na nagugutom na ako. Isang araw bago pumasok sa trabaho si Troy ay dumaan siya sa bahay. Ipinagluto niya ako ng breakfast. Katatapos lang noong magpakimo kaya bedridden pa ako ng ilang araw. Kasabay ng pagkaing inihatid niya ay binigyan niya ako ng isang makapal na libro. Biblia yon na pwede ko raw basahin habang nagpapalakas. At dahil bored ako noong araw na yon ay binuksan ko ang Biblia na ibinigay ni Troy. Nabaling ang tingin ko sa isang Bible verse na siyang bumago sa buhay ko at paniniwala, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. But if I do them, though you do not believe me, believe the works that you may know and believe that the Father is in me and I in him. John 10 verse 38. Yan ang kauna-unahang Bible verse na nabasa ko sa Bibliyang ipinahiram sa akin ni Troy noon. Saktong-sakto yon sa pinagdadaanan ko noon para sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Simula noon tuwing natatapos ang session ko ng chemo ay Bible ang binabasa ko habang nagpapalakas ako. Hindi man naniniwala ay yun na ang naging sandalan ko tuwing gusto ko nang bumigay. Surprisingly ay maraming bagay ako nabasa sa Bible na nakaka-relate ako at sa maniwala man kayo o sa hindi, gumaan po ang pakiramdam ko tuwing nagkakaroon ako ng kalinawan ng pag-iisip. And for the first time tuwing sobrang nangihina ang katawan ko at totally drained na ang pag-iisip ko dahil mag-isa lamang ako noon sa bahay kapag busy si Troy at mga kamag-anak ko sa trabaho ay sinusubukan kong magdasal. Hindi ako marunong magdasal, Papa Dudut. Hindi ko alam kung may tamang form ba ang pagdarasal. Kung nakaupo ba, nakaluhod ba, magkataklob ang mga kamay, nakayuko o nakatingala. Basta ang ginawa ko na lamang ay kinausap ko si Lord. Sinabi ko po sa kanya ang lahat ng mga bagay na hindi ko na kayang gawin. Sinabi ko rin sa kanya mga bagay na gusto ko pang makamit at maranasan. Tuwing ginagawa ko yon ay gumagaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. May isang beses nga noon na sobrang sakit na ng nararamdaman ko pagkatapos ng chemo at ang tanging nasasambit ko na lamang ay ang paghingi ng tulong sa Diyos. Na sana'y malampasan ko na ang pinagdadaanan ko. Sa mga panahong yon, isang bagay ang na-realize ko. Napakalaking tulong din pala ng tiwala at pananampalataya lalo na sa mga panahong wala kang ibang makakapitan. Ang realization na ito ang ibinahagi ko kay Troy noong minsang mag-overnight siya sa bahay para bantayan ako, Papa Dudut. Ito na yung pino-order mong biryani. Ikaw na lang kumain yan? Hindi na pala ako gutom? Ano? Ang konti lang na kinain mo kaninang lunch tapos hindi ka kakain ngayon? Hindi pwede. Kailangan mo kumain para lumakas ka. Nabasa ko sa internet, habang kinikimo raw, hindi dapat ipakain sa pasyente yung mga paborito na lang pagkain. Huh? Bakit naman? Kasi once na gumaling kami, hindi na namin makakain ulit yung mga paborito namin. Kasi ipapaalala lang nun yung mga paghihirap na pinagdaanan namin habang nagpapakimo. Kung alam mo lang yung hirap na pinagdadaanan ko. Gusto kong kumain. Ang dami kong cravings pero kapag isusubo ko na yung pagkain, naduduwal ako. Sinusuka ng bituka ko yung pagkain. Ayoko naman yung favorite food ko maging most hated food ko na. Okay. Gets ko na. So, anong gusto mong kainin ngayon? Yung ayaw mo? Gusto mong pakainin kita ng ampalaya?
di mas lalong hindi ka kakain yan. O sige, tabi mo na lang yan. Susubukan kong kumain mamaya. Ngayon na. Sakto, mainit pa to. Hindi nga pwede ngayon. Hindi yan tatanggapin ng katawan ko. Sige mamaya, basta promise mo kakain ka ha. Malapit na yung operasyon mo. Kailangan mo magpalakas ng katawan. Oo na. Ano namang nararamdaman mo ngayon? Natatakot ka ba na malapit na yung operasyon mo? Siyempre oo. Ikaw ba naman yung tanggalan ng dibdib? Tsaka first time ko rin magpa-opera. Natatakot ako kasi mababawasan ako ng parte ng katawan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na hindi na ako kompleto. Ang isipin mo na lang, para to sa ikabubuti mo. Mababawasan ka man ng parte ng katawan, at least, malalabanan mo naman ang sakit mo. Di ba mas maganda yon? Oo, yun naman talaga dahilan kung bakit ako magpapa-opera eh. Pero hindi ko alam, natatakot pa rin ako eh. Alam mo kung ano magpapawala sa takot mo? Ano? Kumapit ka sa Diyos. Sa mga ganitong oras, wala kang ibang makakapitan kundi siya lang. Susubukan ko. Talaga? Hindi yan yung sagot na inaasahan ko mula sa iyo ah. Akala ko magiging sarcastic ka na naman. Sa estado kong to, wala na akong karapatang maging sarcastic pa. Lahat ng tulong na kailangan ko hindi ko na talaga tatanggihan kasi hindi ko na talaga kaya. Magpakatatag ka lang. Kaya nga nagpapasalamat ako na nandyan ka eh. Thank you kasi hindi mo ko iniwan at my worst. Sobrang lugmok na ako ngayon pero nandyan ka pa rin. Inaalagaan ako, binabantayan. Thank you. Wala yun. Siyempre kaibigan kita. Alangan naman pabayaan kita kung kailan mas kailangan mo na makakasama. Hindi ako ganung tao no. Salamat din pala dun sa Bible na iniwan mo sa bedside table ko. Ang laking tulong nun sa akin tuwing mag-isa lang ako rito sa bahay. Nagbabasa ka na ng Bible? Wow! Naisip ko lang basahin kasi tama yung sinabi mo. Kapag mag-isa na lang ako at wala akong ibang matakbuhan, yung Bible na yun na naging sandigan ko nung sobrang hirap na ako. Ang totoo niyan, hindi ako nag-iwan ng Bible na yon. Ha? Eh sino? Yung nanay mo. Tulog ka noon nung dumalaw sila rito sa bahay mo. Nag-iwan lang sila ng pagkain saka yun nga. Iniwan nila yung Bible sa kwarto mo. Siya pala nag-iwan nun. Nakala ko ikaw. Alam mo, masaya ako na nagkaayos na kayo ng pamilya mo. Another miracle, di ba? Akala ko, habang buhay na kayo magkagalit ang nanay mo pero tignan mo. God moves in a mysterious way talaga. Ganun pala yun, no? Akala ko, napakahirap paniwala sa isang bagay na hindi pa naman napapatunayan pero eto ako ngayon, naniniwala na. Hindi dahil may sakit ako ngayon kundi dahil sinubukan kong maniwala. Para siyang hangin, hindi ko nakikita pero nararamdaman ko na siya ngayon. Gusto mo bang mag-invite ako ng pastor para ipag-pray ka bago yung operasyon mo? Para kahit papano, mabawasan yung takot na nararamdaman mo. Sige, pwede naman. Wala namang mawawala eh. Sige, may kakilala akong pastor na pwedeng kontakin. Salamat. Dumating ang araw bago ang operasyon ko. Sabay na dumating sina Troy kasama ang pastor na kakilala nito para ipag-pray over ako. Akala ko ay dadasalan lamang ako ng pastor na yon para magkaroon ako ng successful surgery pero sa halip na magdasal agad ay nakipagkwentuhan muna siya sa akin. Kinilala niya ako at ipinakilala niya rin sa akin ang sarili niya. Parang small talk lamang ang nangyari na nauwi sa malalim na usapan. Maya-maya ay hindi ko napansin na nagsimula na palang mag-preach si pastor. Ang nagustuhan ko sa kanya ay parang nagkukwento lamang siya. Hindi siya nangangaral. Ang ginawa lamang niya ay magbahagi ng mga kwento kung saan ay naire-relate nito ang mga salita ng Diyos. Napag-usapan namin ang tungkol sa acceptance of the higher power, pati na rin po ang tungkol sa tulong na nagagawa ng matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Noong nagsimulang magdasal si pastor ay unti-unting bumuhos ang luha ko. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam ko ang presensya ni Lord na parang humahaplos sa buo kong katawan ng araw na yon. Kinaumagahan ay sumailalim ako ng surgery at naging successful naman po ito, Papa Dudut. Sa mga sumunod na buwan ay pinagpatuloy ko ang treatment habang nagpapagaling ay sinamahan ako ni Troy
na magpunta sa church ni Pastor kada linggo. Doon ay palagi kong ipinagpapasalamat na nalagpasan ko ang sakit ko at patuloy ang pagpapagaling ko. Medyo napahaba ang sermon ni Pastor kanina. Oo nga pero ang ganda ng mga sinabi niya. Sobrang nakarelate ako. Prayer of faith. Dati hindi ko ginagawa pero simula nung natuto kong magdasal, para bang ang gaan-gaan lagi ng feeling ko. Kontento na ako sa bawat araw ko kasi feeling ko blessed na ako by His presence. Kaya nga ako, chill lang lagi. Kasi alam kong araw-araw tayong ginagabayan ng Diyos. Hindi lang tayo na marunong kumilala sa Kanya, kundi sa lahat ng tao dito sa mundo. Naniniwala man sa Kanya o hindi. Kung mamimit ko lang siguro yung old Zara na hindi naniniwala sa Diyos, ako mismo ang magpapatotoo sa Kanya kung gaano kahalaga ang pananampalataya, lalo na sa mga oras ng paghihirap. Hindi ko makakalimutan yung parting yun ng buhay ko. Sobrang lala ng mga araw na yun na gusto ko mang kalimutan kasi napakasalimuot pero hindi ko gagawin yun dahil yun yung mga time kung kailan ko nakilala si Lord. May mga araw no na hindi ko na alam kung paano pa ako magpapatuloy. Kaya nga sabi ko sa'yo, kapag wala ka na matakbuhan, bumikit ka lang at magdasal. Kaya lang minsan, tsaka lang tayo nakakaalala kapag wala na tayong choice. Kapag wala nang makakatulong sa problema natin. Tsaka lang natin naaalala si Lord kapag sobrang bigat na ng nararamdaman natin. Totoo yan. Minsan nakakalimutan natin yung pananampalataya natin kapag hindi pa natin nararamdaman na may mabigat tayong pasanin. Kapag bagaan ang buhay, may mga taong nakakalimot magdasal. Tapos, saka na lang natin siya matatandaan kapag may dumating na matinding pagsubok sa buhay natin. Buti hindi siya nagtatampo, no? Na tsaka lang siya nilalapitan kapag no choice na talaga. Ang totoo niyan, hindi nagtatampo si Lord na tulad nating mga tao. Instead, may malasakit siya sa ating lahat. Ang gusto lang niya para sa atin, magkaroon ng payapa at ligtas na buhay. Kahit na nagkakamali tayo or nakakagawa ng kasalanan? Paano naman yung mga tulad ko noon na hindi naniniwala sa Diyos? Hindi pa rin siya nagtatampo. Pero gumagawa siya ng aksyon. Nagre-respond siya sa mga maling aksyon at choices ng mga tao. Nagbibigay siya ng consequences para iparealize sa atin na, uy, medyo nakakalimot na tong isang to ah. Minsan, may mga ginagawa siya para ipaalala sa atin na nandyan lang siya. Tulad nung nangyari sa aking aksidente? Oo, katulad nga nun. Kaya sana, wag nang tumigil yung pananampalataya mo sa Diyos. Sana tuloy-tuloy na to. Makakaasa ka na hindi na magbabago faith ko sa Kanya. Tinulungan niya ako kaya ang tangi may babalik ko na lang sa Kanya ay yung paniniwala, pananampalataya at papuri sa ngalan niya. Ang weird, hindi ka ganito magsalita nun eh. Oo nga eh. Kung naririnig lang siguro ng past self ko, nakailang irap na yun sa akin. Pero totoo yung mga sinabi ko. Lalo na ngayong may natanggap ako magandang balita. Magandang balita? Ano yun? Nasa remission stage na ako! Talaga? Oo, sabi ng doktor. Undetectable na raw ang cancer cell sa katawan ko. Uy, congrats! Ibig sabihin ba nito wala ka ng cancer? Hindi pa totally, pero NED na. No evidence of disease ang tawag nila sa nangyari. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong cancer. May mga natitira pang cancer cells sa katawan ko pero sobrang liit na lang na hindi na siya nadidetect. Congratulations pa rin na na-survive mong cancer. To God be the glory talaga. Salamat! Salamat sa Diyos! Sige, dahil dyan, manlilibre ako ng lunch ngayon with Anli Coffee. Okay na ako sa lunch. Nagkape na ako kaninang umaga eh. Uy, totoo ba to? Ngayon ka lang nagpasakape ah. Binabawasan ko na rin yan. Too much of something is bad for your health nga, di ba? Tsaka papunta na tayo sa gluttony niyan eh kapag napasobra sa mga pagkain. Siyang tunay. Ano, tara na? O sige, let's go! Papadudot, marami na po ang mga nagbago simula nang nangyari yon sa akin. Masasabi kong healthy na ulit ako at hindi lang physically kundi spiritually. Natuto na akong alagaan ang sarili ko hindi dahil takot akong mangyari ulit ang nangyari noon, kundi dahil
inirerespeto ko na ang katawan ko at buhay na pinahiram sa akin. Hindi na ako katulad ng dati na palainom at kung kani-kanino nakikipagrelasyon. Natutunan ko ng igalang at mahalin ang sarili ko. Ang aksidente na nangyari sa akin noong 2022 ang nagsilbing eye-opener ko sa katotohanan na hindi natin hawak ang buhay natin. Iyon ang naging patunay sa akin na may mga milagro ngang nangyayari sa mundong ito at hindi ito coincidence lamang. Sa ngayon, Papa Dudut, ay masasabi kong masaya na ako sa buhay ko, mas masaya kesa noon dahil nakamit ko na ang contentment na matagal ko nang inaasam. Nakatulong din ang pagkakaroon ko ng matatag na kasama sa buhay, walang iba kung hindi si Troy na kung nooy best friend ko lamang siya, ngayon ay boyfriend ko na po siya. Sinagot ko siya matapos niya akong ligawan ulit. This time ay ready na ako for commitment at ready na akong mahalin ng taong matagal nang nagmamahal sa akin. Hindi man ako kasing relihiyoso ni Troy pero ngayon ay naniniwala na ako sa buong may kapal. Merong Diyos na gumagabay at nag-aalaga sa atin. Hindi man ito mapapatunayan ng mga siyentipiko pero mapapatunayan ito ng mga taong katulad ko na dumaan din sa mga milagro ng Diyos. Ito po ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zara. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa murang edad madalas nakagagawa ang mga kabataan ng mga desisyong hindi nila masyadong pinag-iisipan. Ang puso nila ay mabilis tumibok ngunit ang isip nila ay tila ba kinukulang pa sa pag-unawa sa tunay na kahulugan ng mga kanilang ginagawa. Dahil dito ay maraming pangarap ang nawawalan ng saysay at kadalasan ay nauuwi ito sa pagsisisi at paghihirap. Ganito ang pinagdaanan ng bida natin ngayong araw na si Jared. Anong mga desisyon kaya sa buhay ang ginawa niya? Yan ang pakabangan natin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbibigay ng chance na may bahagi ang kwento ko sa mga listeners ninyo. Ako nga po pala si Jared, 27 years old. Dating nakatira sa Pateros. Sa mga nagdaang taon ay marami na akong pinagdaanan sa buhay na hindi ko akalaing mararanasan ko kaagad sa murang edad pa lamang. Kung sabagay, hindi na po ito nakapagtataka dahil hindi pa man ako ipinapanganak. Ay parang teleserye na ang storya ng aming pamilya. Sisimulan ko po ang kwento ko noong mga panahong wala pa ako sa mundo. Broken family na simula pa noong bata pa ang nanay kong si Emily at ang kapatid niya na si Sheila. Iniwan sila ng kanilang ama noong musmus pa lamang sila. Ang kwento sa akin ay nagkaroon daw siya ng babae at mas pinili nitong makasama ang babae niya kesa sa sarili nitong pamilya. Para matustusan ang pangangailangan nilang magkakapatid. Nag-abroad ang kanilang ina at nagtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong.
Naiwan naman sila Emily at Sheila sa poder ng kanilang lola. Bata pa lamang ay hindi na magkasundo ang dalawang magkapatid. Magkaiba kasi sila ng ugali. Si Sheila ay anak na masunurin, laging nasa bahay. Hindi palalabas at ang tanging maasahan sa mga gawaing bahay. Sa kabilang banda naman ay kabaligtaran naman ito ang ugali ni Emily na puro barkada ang inatupag. Maaga siyang natutong magbisyo at lagi siya noong napapagalitan dahil lagalag. Dahil sa magkaiba nilang personality ay parang aso't pusa na laging nagbabangayan ng dalawa noong mga bata pa lamang sila. Sino na naman kumain ng macaroni salad ko rito? Sheila! Sheila, halika nga rito! Ano ba? Gabing-gabi sumisigaw ka dyan, ano yun? Ikaw bang kumain ng salad ko rito sa ref? Yung naka-tupperware ba na may takip na kulay pink? Oo, macaroni yon na inuwi ko sa birthday ng tropa ko. Nasaan na yun? Tinapon ko na. Boba ka talaga, bakit mo tinapon? Eh last week pa yung birthday ng tropa mo. Malamang sira na yun. Anong sirain nakalagay sa ref? Kahit talaga kailan, napakatonta mo. Sino ba kasi nagsabi na galawin mo yung pagkain ko sa ref? Nawalan ng kuryente kahapon kaya tinapon ko na yung mga pagkaing sira. Palibhasa, laging wala ka rito sa bahay kaya hindi mo alam ang mga nangyayari eh. Kaya siraman o hindi, wag mong gagalawin yung mga pagkain ko, naiintindihan mo? Ano gagawin ko? Hahayaan ko na lang mabulok yung pagkain sa ref? Ano bang hindi mo naintindihan sa sinabi ko? Oo, kahit mga moy pa yan, wag mong gagalawin yung hindi sayo. Kahit kailan talaga, hindi ka gumagamit ng kukote mo eh. Kung ayaw mong may gumagalaw sa pagkain mo, bumili ka ng sarili mong ref. Kung makapagsalita ka, akala mo pag-aari mo lahat dito ah. Aray ko, ba't ba namamato ka? Sumasagot-sagot ka pa? Ako yung nakakatanda rito kaya ako yung sundin mo. Ba't naman kita susundin? Mas matanda ka nga sa akin, wala ka namang pinagkatandaan. At talaga… Lola oh! Binabatukan ako ni ate! Sumbongera! Akala mo kung sinong santa-santita pero nasa loob naman yung kulo. Sige, magsumbong ka. Akala mo naman may magagawa yung matanda laban sa akin. Ano na naman bang ginagawa mo rito sa bahay? Bakit ka na naman umuwi? Sawa ka na ba sa mga kaibigan mo? Kaya nandito ka na naman? Bakit? Bawal umuwi? Sa'yo tong bahay? Nagtatanong lang ako. Mukha namang mas masaya ka sa piling ng barkada mo kaysa sa pamilya mo eh. Totoo naman. Mas may kwenta pa silang kasama kaysa sa inyo. O eh bakit ka nandito? Gutom ako, bakit? Ano ulam nyo kanina? Wala na, pinakain na namin sa aso. Talagang mas mahalaga pa sa yung aso kaysa sa akin eh, no? Tapos magtataka ka kung bakit mas gusto ko makasama yung barkada ko kaysa sa inyo. Eh malay ba namin na uuwi ka pala ngayon? Hindi ka naman kasi umuuwi. Kahit na. Alam niyong may pamilya kayong nasa labas na pwedeng umuwi anumang oras tapos hindi kayo magtitira ng pagkain? Magtitira kami, tapos kapag hindi ka umuwi ano? Eh di sayang lang yung pagkain. Eh bahala kayo sa buhay niyo, mga walang kwenta. Baka alis na nga. Ikaw yung walang kwenta. Ano sabi mo? Lola oh! Tuwag. Ako, duwag? Eh ikaw, pariwara. Sip-sip, para kang lingta. Ikaw, parang daga, walang kwenta. Plastic. Patapon ang buhay. Mas patapon ang buhay mo, wala kang kaibigan eh. Milagro na lang kung may lalaking magkakagusto pa sa'yo. Sigurado ako magiging matandang dalaga ka na lang dahil sa ganyang pag-uugali mo. Mas maganda na yung matandang dalaga kesa sa dalagang walang direksyon ang buhay katulad mo. At least masaya ako sa buhay ko ngayon. Mas masaya ako kasi may pinag-aralan ako kaysa sa'yo na hindi na nga nakapagtapos, puro bisyo pa. Wala nang ang paki sa'yo si mama eh kasi puro sakit lang ng ulong dala mo sa kanya. Wala rin naman akong paki sa inyo. Mas pamilya panturing sa akin ng barkada ko kaysa sa inyo nakadugo ko. Ba't naman ako magkakaroon ng paki? Umalis ka na nga lang kung wala ka namang matinong sasabihin dito. Aalis talaga ako kahit di mo sabihin. Wala namang matinong tao sa pamamahay na to. Umalis ka na! Oo, aalis na. Huwag mo akong pagsabihan dyan, buwisit. Buwisit kayong lahat! Papadudot sanay na raw si Sheila sa ugali ng kanyang kapatid.
Hindi na bago sa kanya na palagi silang nag-aaway. May mga araw nga noon na sobrang lala ng awayan nila ay halos magbatuhan na sila ng mga gamit sa kusina. Ang lola na lamang nila ang pumipigil sa kanila para hindi sila magpatayan dahil sa galit. 5 taon ang pagitan nila Sheila at Emily, pero kung tutuusin ay parang mas matanda pa kung mag-isip at kumilos si Sheila kumpara sa ate niya. Hindi tinapos ni Emily ang pag-aaral niya. Mas nangibabaw sa kanya ang sayang dulot ng pagkakaroon nito ng barkada. Kaya sa halip na magsayang ng pera ang ina nila sa pagpapaaral kay Emily dahil puro dropout naman ito sa klase niya, pareho silang nag-decide na tumigil na lamang siya sa pag-aaral. Simula noon ay mas naging malaya na si Emily na gawin ang lahat ng gusto niya. Kung saan siya nakakapunta dahil sa mga kaibigan niya. May time nga noon na halos 1 linggo itong hindi umuwi na walang paalam at wala man lang update sa kamag-anak niya kung saan siya nagpupunta. Lagi siyang lasing noon at kung kani-kaninong lalaki siya nakikipagrelasyon. Para kay Sheila ay mas tahimik ang buhay niya kapag wala si Emily sa bahay nila. Wala na nga siyang pakinoon kung nasa mabuti bang kalagayan ito. Nasanay na lamang siya na laging wala ang ate niya. At kapag umuwi naman ito ay wala na siyang ibang ginawa kundi ang guluhin ang tahimik na buhay ni Sheila. Kaya sa ma-stress ay hinayaan na lamang niya ang ate niya na gawin ang anumang gusto nito. Kahit na laging ibinibilin sa kanya ng ina nila na bantayan ito ang kanyang kapatid. Isang araw kakauwi lang galing klase ni Sheila nang nadatnan nito si Emily. Sa bahay nila dala ang isang balita papadudot. Aba, himala. Biglang umuwi ang donya ng bahay. Anong ulam? May hotdog po dyan, madam. Iniwan namin para sa'yo. Baka sakaling umuwi ka. Nakakahiya naman kasi kung bigla kang umuwi at wala kang madatnan na hapunan. Mamaya sabihin mo na naman wala kaming paki sa'yo. Huwag mo ko simulan, Sheila. Hindi maganda mood ko ngayon. Ako mag-a-adjust? Kasalanan ko ba kung hindi maganda ang mood mo ngayon? Alis ka nga dyan, upo ako. Masakit likod ko. Aray, ano ba? Sabi ko sa'yo, umalis ka dyan eh. Naipit tuloy kamay mo. Tatanga-tanga ka na naman. Ano na naman bang ginagawa mo rito? May kailangan ka na naman. Wala na yung padala ni mama, napunta na lahat sa bayarin. Wala akong pakialam sa pera niya. Ay, ba't ka nandito? Bahay ko rin naman to ah. Ano, hindi na ako welcome sa pamamahay na to? Ay, oo nga pala. Ikaw nga pala yung donya rito. Sorry, nakalimutan ko. Anong balita sa'yo? Kumusta pag-aaral mo? Gagraduate ka naman ba? Ba't bigla ka naging concern sa pag-aaral ko? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Oo, gagraduate na ako sa awa ng Diyos. May magiging trabaho ka na ba pagkatapos? Anong akala mo sa paghahanap ng trabaho, instant? Kapag may diploma, may trabaho agad? Siyempre, kailangan ko munang makakuha ng lisensya. Kailangan pa ng lisensya? Magtitinda ka lang naman ng gamot. Lang? Anong akala mo sa pharmacist? Nagtitinda lang? Katulad din kami ng mga nurse at doktor. Sa amin nakasalala yung mga gamot na ginagamit nila sa mga pasyente nila, no? Ang defensive mo naman masyado. Malamang, sinisiraan mo ba naman yung magiging propesyon ko eh? Kalma ka lang. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Totoo mo mukha mo. Katulog na nga. Kung lalabas ka pa ulit pagkatapos mong kumain, pakilak na lang yung pinto. Teka sandali, dito ka muna. Pagod ako, wala akong oras makipagbangayan sa'yo. May pasok pa ako bukas. May sasabihin lang ako. Ano? Huwag mo tong sasabihin kay mama. Ano nga? Huwag mo nga munang sasabihin kay mama. Oo nga, ano ba kasi yun? Buntis ako. Ano? Buntis ka? Nabuntis ako ng boyfriend ko. Tatanga-tanga kasi. Ayan kasi, puro lakwatsa ang inaatupag, puro lande, puro barkada. Sinasabi ko lang to sa'yo para malaman mo, hindi para pagalitan mo ko. Anong inaasahan mo? Papalakpakan kita. Iko-congratulate kita na buntis ka? Wala kang ang trabaho eh. Ano ipapakain mo sa magiging anak mo? Yung nakabuntis sa'yo, may trabaho ba yun? Hindi na nga nagpapakita sa akin yung kumag na yun eh. Huwag ka nang umasa sa taong yun, di na yun babalik.
Ay, ang galing! Sobrang galing! Wala ka nang ang trabaho. Wala ka pang kasamang magpapalaki sa anak mo. Napakagaling talaga. Teka, kaya mo ba tinatanong kung anong magiging trabaho ko pagka-graduate ko? Kasi sa akin mo ipapaalaga yung anak mo? Bakit ko naman sa'yo iiwan tong anak ko? Wala ka namang alam sa buhay. Hindi ko ipagkakatiwala sa'yo tong batang to, no? Mabuti naman. Hindi ako nag-boyfriend sa dahilang yan. Ayoko pang magkaanak. Marami pa akong pangarap sa buhay. Oh, anong gagawin mo ngayon dyan? Hindi ko alam. Dito na lang muna siguro ako habang hindi pa ako nanganganak. Eh nasa na yung sinasabi mong pamilya mo? Yung mga barkada mo na lagi mong kasama. Tinalikuran ka na kung kailan may problema ka? Sabi na eh. Kahit ano pang sabihin mo sa amin ka rin uuwi kasi kami yung totoong pamilya mo. Bakit? May tutulong ka ba sa problema ko? Sabihin na lang natin na walang makakaalam nitong sikreto mo hanggat kaya mo pang itago. Yun na yung isa sa mga maitutulong ko sa'yo. Kahit naman gaano ako kaasar na asar sa'yo, kapatid pa rin naman kita eh. Salamat. O sana naman magtanda ka na pagkatapos nito. Sige, kumain ka na dyan. Hugasan mo na lang yung pinagkainan mo pagkatapos. Baka mamaya madatnan ko pa yan pagkagising ko bukas ha. Mauna na ako matulog. Hindi na po nagtaka si Sheila noong nalaman niyang buntis ang kapatid niya. Inaasahan na niya yun dahil sa pinili nitong buhay. Simula noong nakumpirma ni Emily na nagdadalang tao siya ay hindi na siya lumabas ng bahay. Broken hearted daw siya sa mga panahong yon dahil iniwan siya ng boyfriend niya. Akala kasi nito ay paninindigan siya ng nakabuntis sa kanya. Pero noong nalaman ng lalaki na buntis si Emily ay parang kriminal na bigla na lamang itong nagtago at hindi na nagparamdam. Kahit na hindi magkasundo ay si Sheila ang nag-alaga sa kapatid niya. Na noong mga panahong yun ay sobrang depressed dahil sa biguan nitong puso. Pinilit niya ang kapatid niya na kumain, gumalaw-galaw at alagaan ng sarili para na rin sa kapakanan ng bata sa tiyan niya. Si Sheila din ang sumasama-sama kay Emily para sa monthly check-up niya para masiguradong nasa mabuting kalagayan ang baby. Isinekreto ng dalawa ang kalagayan ni Emily pero kalaunan ay nalaman din kaagad ito ng nanay nila na nasa abroad. Sobrang galit noon ng nanay nila nung nabalitaan niya ang katotohanan. Maging si Sheila ay nadamay sa galit nito. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin natiis ng ina nila si Emily. Nung lumipas ang init ng ulo nito ay nagpapadala na siya ng ekstrang pera para sa vitamins ni Emily. Sa katunayan, mas excited pa nga raw siya noon dahil hindi pa man daw kabuwanan ni Emily ay nagpapadala na ng box ang nanay nila. Na ang laman ay puro gamit na pang baby. Nang nanganak si Emily ay isang healthy na batang lalaki ang ipinanganak nito. At ako po yun, Papa Dudut. Sobrang saya noon ni Sheila dahil may pamangkin na siya. Umaasa siya noon na sa pagdating ko ay magbabago na ang buhay ng nanay kong si Emily pero wala pa man ding isang linggo. Simula noong ipinanganak niya ako ay bumalik kaagad sa dating gawin si Emily, Papa Dudut. Ang sabi nila ay walang sino mang ina ang matitiis ang kanyang anak. Ang sabi ko naman ay hindi lahat ng ina ay pare-pareho. May mga inang sobra-sobra ang pagmamahal nila sa kanilang anak. May iba naman na hirap buhayin o bigyang pansin man lang ang kanilang supling. Isa na doon ang nanay kong si Emily. Nakaya kong tiisin ang sarili kong ina kahit na wala pa akong isang buwan noon. Ang totoo niyan, mas mabilis pang araw kesa sa 4:00 noong iniwan ako ng nanay ko. Mas inuna niyang balikan ng barkada niya kesa bigyan ako ng pangalan. Naiwan ako sa pangangalaga ng kapatid niyang si Sheila. Siya na po ang nagbigay ng pangalan sa akin, Jared mula sa Biblia, ang ika-6 na henerasyong apo nila Adan at Eva. Siya na rin ang naglakad ng birth certificate ko at sumama sa akin para sa mga follow-up check-up ko noong bata ako.
Basically si Sheila na po ang nagsilbing nanay ko dahil hindi magawang magpakaina ng sarili kong nanay. Kalaunan, naging mama na ang tawag ko kay Mama Sheila bilang pangalawa kong ina. May mga pagkakataon din naman noon na umuwi si Nanay Emily sa bahay. Pero yun ay hindi dahil sa akin kundi dahil sa allowance ko na pinapadala ng lola ko mula sa abroad. Monthly kasi na nagpapadala ang nanay nila ng panggastos sa pangangailangan ko noon. Tulad ng gatas at diaper. Dahil bagong graduate pa lamang noon si Mama Sheila ay wala pa siyang trabaho. Tuwing umuwi noon si Nanay Emily ay palagi silang nag-aaway noon ni Mama Sheila dahil sa pera, Papa Dudut. Sheila! Oh, ate, anong ginagawa mo rito? May padala na ba si Mama? Meron na. Bakit? Pahingi naman ako. Magbabahid lang ako ng utang. Ano ko, ATM? Saka mo lang pupuntahan kapag kailangan mo ng pera? Wala akong mabibigay sa'yo. Ikaw lang bang anak ni Mama? Bakit ikaw lang nakikinabang sa perang pinapadala niya? Uy, nakalimutan mo yata na may ibang tao rin akong binubuhay. Nakabudget na yung pera sa mga bayarin sa bahay tsaka yung pangangailangan ni Jared. Jared? Sino Jared? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Hindi mo pala kilala yung anak mo. Palibasa, hindi ikaw yung nagpangalan sa kanya kaya hindi mo kilala. Ako na pala nagpangalan sa kanya ha. Kasi nakakahiya naman, sobrang busy mong tao. Bibisita ka rito, hindi mo man lang ma-check yung anak mo. Sa dami ng pangalang pagpipilian, Jared pa. Eh di sana, ikaw ang nagpangalan sa anak mo kung ayaw mo pala ng Jared. Mamimili ka pa, ikaw tong biglang nawala. Pasalamat ka nandito ko at nag-aalaga sa anak mo. Mas pasasalamatan pa kita kung hahatian mo ko sa perang pinadala ni Mama. O tapos ano, saan ako kukuha ng panggatas ni Jared? Diaper nga, hirap na akong bumili. O sige, para hindi ka na mahirapan, ibigay mo sa akin yung anak ko. Bakit? Ano gagawin mo sa kanya? Ibebenta ko na lang siya para mapagkakitaan. Ano sabi mo? Naririnig mo ba yung lumalabas sa bibig mo? Sarili mong anak, ibibenta mo? Ayaw mo nun? Mawawalan ka na ng problema, magkakapera pa ako. Ano, benta ko na? Hindi ko ibibigay sa'yo si Jared. Di ka na naawa sa anak mo? At sino ka para pagbawalan ako sa gusto kong gawin sa anak ko? Ikaw bang nagdala sa kanya ng 9 na buwan? Ikaw ba nagluwal sa kanya? Ako yung ina. Ang tanong, nagpapakaina ka ba sa anak mo? Ibigay mo siya sa akin. Magpapakaina ako. Hindi, wala akong tiwala sa'yo. Hindi ko ibibigay sa'yo si Jared. Pwes, kung ayaw mong ibigay sa akin yung bata, bigyan mo ko ng pera. Ikaw pa talagang hihingi sa akin ng pera? Dapat ako nga humihingi sa'yo ng pera eh. Ako yung nag-aalaga sa anak mo. Pinilit ba kitang alagaan yung anak ko? Hindi naman, diba? Ikaw yung nagkusa. Bakit ikaw yung maniningil? Aba, malamang. Okay lang sana kung kaya nung bata na alagaan ng sarili niya eh. Kaso hindi. Kailangan niya na mag-aalaga at gagastos para sa kanya. Hindi ko nakasalanan yon. Grabe! Ibang klase ka. Parang hindi ka tao kung magsalita. Wala ka bang puso? O baka pati puso mo pinagbili mo na? Ang daming satsat. Bigyan mo na ako ng pera para makaalis na ako rito. Anong gagawin mo kung hindi kita bibigyan? Eh di kukunin ko yung anak ko. Wala kang laban doon, ako yung ina. Ay. Sige na, sumunod ka sa akin. Magkano ba kailangan mo? Magbibigay din pala, ang dami pang sinabi. Gusto ko ng kalahati para patas. Anong patas doon? Eh tatlo-tatlo yung pinagkakagastusan ko. Para sa amin ni Lola at Jared yung allowance na pinadala ni Mama. Ano ba talaga? Bibigyan mo ba ako ng pera o kukunin ko na lang yung anak ko? Ibang klase ka talaga. Basta kapag binigay ko sa iyo yung pera, huwag ka nang magpapakita sa amin ha. Huwag mo kong pangunahan sa mga desisyon ko. Babalik ako ulit dito kapag may padala na naman si Mama. Ano akala mo? Ikaw lang yung sinuswerte? Mangako ka na hindi ka lalapit kay Jared kung ganon. Huwag kang magpapakita sa kanya. Kung pera lang ang habol mo, ako na yung kausapin mo. O sige, walang problema. Wala naman akong pakialam sa batang yun eh. Sumunod ka sa akin, nasa bahay yung wallet ko. Antayin na lang kita dito sa labas. Magyoyosi muna ako. Sa mga ganong pagkakataon ay walang ibang choice si Mama Sheila kundi bigay na lamang ang gusto ni Nanay Emily kaysa mawala pa ako sa piling niya. Napipilitan siyang magdilihensya ng pambili ng gatas ko noon. Mabuti na lamang at may mga kaibigan at kakilala siya na nagpapahiram sa kanya ng pera
para may pambili ng mga pangangailangan ko noong baby pa lamang ako. Para may pandagdag sa mga gastusin, nagtrabaho si Mama Sheila sa isang tapsilogan kung saan ay isa siya sa mga tagaluto roon. Minsan naman kapag may padalang pera ang lola ko mula Hong Kong, ay binabawasan na agad ito ni Mama Sheila bago dumating si Nanay Emily para kunin ang pera. Ganun ang naging sistema nila ng ilang taon hanggang sa isang araw. Hindi na bumalik pa sa bahay si Nanay Emily. Nakahinga si Mama Sheila noong mga panahong yon. Ganun naman daw kasi palagi si Nanay Emily. Bigla-bigla na lamang itong nawawala ng mahabang panahon tapos ay biglang magpapakita kapag may kailangan. Katulad na lamang noong nabuntis siya. Pansamantala ay naging tahimik at maayos ang buhay namin noong time na yon. Nakakalungkot lang Papa Dudut dahil ng mga panahong yon, dapat ay nagre-review na si Mama Sheila para sa boards niya para maging ganap na siyang pharmacist. Sa halip ay mas pinili nitong isang tabi na lang muna ang lahat para maalagaan niya ako. Ang mga pangarap niya noon ay pansamantalang tumigil para sa akin. Yun ang pinakamalaking sakripisyo na ginawa sa akin ni Mama Sheila. Kahit na hindi naman niya ako totoong anak. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko ay habang buhay ko yung tatanawin bilang utang na loob, Papa Dudut. Matagal na panahon na nawala si Nanay Emily. 3 taong gulang na raw ako noon nung hindi naasahan ay bigla siya nagpakita ulit sa bahay namin. Nung araw na yon ay muntik na akong mawalay kay Mama Sheila, Papa Dudut. Uy, kapatid ko! Dito lang naman pala kita mahahanap eh. Wala, Ate Emily? Ikaw ba yan? Hindi mo na ba maalala kung ano itsura ng kapatid mo? 2 taon na ako nawala ah. Hindi sa ganun, pero ang laki na ng pinagbago mo. Anong nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Ang sweet naman ng kapatid ko. Concern sa akin. Hindi ako nagkasakit. Super healthy nga ako eh. Tingnan mo, laki ng muscles ko no. Anong muscle ang pinagsasabi mo dyan? Butot balat ka na nga oh. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Oo, edi pakainin mo na lang ako kung butot balat na pala ako. Ano bang masarap na pagkain nyo rito? Oh, heto, kumain ka na lang ng tapsilog. Ako na magbabayad niyan. Nax, may naka-ready ah. Galing naman talaga ng kapatid ko. May nag-order niyan kanina, hindi pa kinukuha hanggang ngayon. Magluluto na lang ako ng bago para sa kanya. Okay. O, ba't ka naman nandito? Anong kailangan mo? Hindi ba pwedeng bisitahin ko naman yung kaisa-isa kong kapatid? Namiss kita eh. Pagkatapos mong mawala ng napakahabang panahon, niho, wala kang paramdam, tapos sasabihin mo na miss mo ko? Huwag mo nga akong lokohin. Ate, alam kong may kailangan ka na naman. Ano na naman gusto mo? Pera? Pinapalabas mo ba na mukha akong pera? Na sakala ko nagpapakita kapag kailangan ko ng pera? O bakit? Hindi ba totoo? Saka ka lang naman nagpupunta rito kung kailangan mo ng pera eh. Oo, kailangan ko ng pera. Ano ngayon? Aangal ka? O di lumabas din yung totoo. Wala akong pera. Kung gusto mo ng pera, maghanap ka ng trabaho. Asan yung mga padala ni Mama? Wala. Hirap nang magpadala si Mama. Wala siyang trabaho ngayon sa Hong Kong. Wala siyang permanenteng trabaho dun ngayon para malaman mo. Ano nangyari sa kanya doon? Pinagmalupitan siya ng kapatid ng amo niya. Nanlaban siya kaya ayon pinalayas. Sira ulo din kasi. Sinong empleyado ba manlalaban sa amo? Di rin nag-iisip. Sisisihin mo pa si Mama sa ginawa niya? Talagang wala kang malasakit, no? Pareho kayong bobita eh. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Wala akong perang maibibigay sa'yo. May trabaho ka tapos sasabihin mo wala kang pera? Marami akong utang na kailangan bayaran. May mga gamot din akong binibili para kay Jared. Bakit? Ano nangyari kay Jared? Nagkaroon siya ng pulmonya. Hinayaan mo magkapulmonya yung anak ko? Ano klase kang bantay? Kung makapagsalita ka, akala mo marunong ka mag-alaga ng bata? Magkakasakit lang din naman pala yung anak ko sa'yo. Ayos ka makapagsalita ah. Ikaw nga tong walang ambag sa buhay ng anak mo. Nasaan ka nung nagkasakit siya? Nasaan ka nung kailangan niya ng ina? Pwede ba ate? Huwag mo minamaliit yung mga sakripisyong ginagawa ko sa anak mo dahil walang-wala ka sa kalingkingan ko kung pagkukumparahin natin yung mga sarili natin kung si Jared lang din ang pag-uusapan. Sabi na nga ba isusumbat mo yung mga yan sa akin eh.
Uulitin ko yung sinabi ko noon Hindi kita pinilit na magpakananay sa anak ko. Ikaw ang kusang gumawa nun. Oo, alam ko at hindi ako nagrereklamo. Gagawin ko ang lahat para kay Jared. Para hindi siya matulad sa'yo. Ano sabi mo? Ang tapang mo Anong pinagmamayabang mo? Gusto mo kunin ko sa'yo yung anak ko? Subukan mo! Akala mo natatakot ako sa'yo? Wala ka ng laban sa akin kahit humarap pa tayo sa korte. Sa itsura mong yan, papanig sa'yo yung korte? Mukha nga hindi mo kayang alagaan ng sarili mo, si Jared pa kaya? Sumusobra ka na Ay! Ayan, pagi Bastos ka sa'yo. talaga! Hindi ka na nahiya! Pinakain ka na nga, binato mo pa sa akin yung plato ng tapsilog! Kapal ng mukha mo! Buti nga binato ko lang sa'yo yung plato Gusto mo ba magwala ko rito Ano, gusto mo? Baragin ko yung mukha mo? Huwag kang manggulo dito ate, magpapatawag talaga ako ng tanod! Di magtawag ka. Ito ba gusto Kuya! mo? Ano? Kuya, Ilabas mo tapang tulong! mo! Tulong po, may nanggugulo dito! Ang sabi mo? Kaya mo na ako? Sige, pakita mo tapang mo! Mabuti na lamang at nandun ang mga kasamahan ni Mama Sheila sa trabaho. Napagtulungan nilang palisin si Nanay Emily. Masyado na raw kasi siyang agresibo ng mga oras na yon. Kaya kinailangan na nilang magpatulong sa ibang tao. Mabuti na lang din at tiyempuhang wala pang ibang customer nung dumating si Nanay Emily. Masakit man para kay Mama Sheila na ipagtabuyan ang kapatid niya ay wala siyang magagawa dahil ang priority daw niya noong time na yon ay ang kapakanan ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay agad na tinawagan ni Mama Sheila ang lola niya na nagbabantay sa akin noong time na yon. Natakot kasi siya na pagkatapos manggulo ni Nanay Emily sa tapsilugan ay sa bahay siya sumunod na nagpunta. Pero mabuti na lamang at nasa labas kami noong panahon na yon ni Lola. Ang sabi ni Mama Sheila, kung kailangan daw magpatulong sa mga otoridad ay gagawin niya yon para lamang hindi mapalapit sa akin si Nanay Emily. Hindi na raw normal ang mga kinikilos nito noon. Sobrang nagbago na siya hindi lang sa itsura kundi pati ang kilos at pananalita nito. Parang hindi na raw siya ang kapatid nito. Kung hindi na maganda ang ugali niya noon, mas lumala pa raw ang ugali ni Nanay Emily. Pagkatapos ng mga komosyong nangyari, naging bantay sarado na ako sa mata ni Mama Sheila. Araw-araw na niya akong dinadala noon sa tapsilugan para mabantayan niya ako ng personal. Kapag nasa bahay naman ay laging nakalakang pinto namin para hindi basta-basta makakapasok si Nanay Emily. Mabuti na lang at hindi na ulit noon nagpakita ang nanay ko. Sa mga sumunod na linggo, nabalitaan na lang ni Mama Sheila na nahuli daw siya ng mga pulis matapos silang manloob ng bahay sa isang subdivision. Nakitaan din daw sila ng ipinagbabawal na gamot. Matapos makulong ay naging tahimik na ulit ang buhay namin simula noon, Papa Dudut. Si Mama Sheila na ang kinalakhan kong ina, Papa Dudut. Siya lang kasi ang nandyan noong nagkaroon ako ng isip. Hindi naman niya ipinagkait sa akin ang katotohanan. Lagi niyang ikinikwento sa akin ang naging buhay nila noon kasama si Nanay Emily. Sa katunayan nga ay may mga pagkakataon noon na dumadalaw kami sa kulungan para i-update si Nanay Emily at para na rin makita niya ako. Pero sa hindi malamang kadahilanan ayaw niya kaming makita ni Nanay Emily noon hanggang sa unti-unti na lamang namin siyang nakalimutan. Papa Dudut, simple lang ang pangarap ni Mama Sheila noon. Ang ipagpatuloy ang pinag-aralan niya at maging pharmacist. Gusto niya kasi sanang gamitin ang lisensya niya para makapag-abroad, mag-ipon at bumuo ng sariling pamilya. Pero dahil sa nangyari sa pamilya namin, hindi na yon nagawa pa ni Mama Sheila. Sa akin na lamang niya itinuon ang lahat ng oras niya. Nakahanap siya ng mas magandang trabaho at pinag-aral niya ako at pinalaki ng maayos na parang tunay na anak. Kahit bata pa ako noon, ramdam ko na ang mga sakripisyo ni Mama Sheila. Kaya sinuklian ko yon sa pamamagitan ng pag-aaral ng maayos. Kahit papaano, nakapagtapos naman ako.
Pinilit kong makapaghanap agad ng trabaho pagkatapos kong graduate sa kolehiyo. Gusto ko kasi na habang may oras pa ay may balik ko kaagad kay Mama Sheila ang mga panahong inagaw ko mula sa kanya. Naisip ko noon na hindi pa huli ang lahat para habulin niya ang mga pangarap niyang na ipagkait sa kanya dahil sa pagdating ko sa buhay niya. Kaya naman noong nakahanap ako ng trabaho ay agad-agad akong bumawi sa pangalawa kong ina na hindi ako iniwan simula nung pinanganak ako. Ma, patulong naman ako. Bakit, nak? Hala, saan galing tong mga to? Nag-grocery po ako. Pakibuhat na lang po itong mga supot. Papasok ko lang po yung bigas. Ay, o sige. Saan ka naman nakakuha ng mga pinambili mo nito? Ang dami ah. Unang sahod ko po ngayon kaya naisip ko na mag-grocery muna bago umuwi. Excuse lang po ma, padaan lang sandali. Bababa ko lang po itong sako ng bigas. Ayan. Wow! Parang first time yata na magkaroon tayo ng isang sakong bigas ah. Yan po talaga yung unang pumasok sa isip ko kanina. Congrats! Talagang malaki ka na. Nagbabudget ka na ng pang-grocery natin. Sabi ko naman po sa inyo, once na makagraduate na ako, maghahanap agad ako ng trabaho para makatulong sa inyo. Ay, bigla ko tuloy na miss nung baby ka pa. Hindi ka na talaga bata. Ang bilis ng panahon. Matagal ko pong hinintay itong araw na to, yung ako naman yung gagastos para sa atin. Ito na po yun ma. Dito na po ako magsisimulang bumawi sa inyo. Alam mo anak, hindi mo naman kailangang gawin yun eh. Ang mas mainam na gawin mo, mag-ipon ka para sa future mo. Darating din naman po tayo dyan. Pero ang priority ko muna ngayon makatulong po ako sa inyo. Alam ko po na sobrang dami niyong naging sakripisyo para sa akin. Gusto ko po sana na sa lalong madaling panahon mabawasan na yung mga tinatrabaho at inaalala nyo. Para naman magkaroon din kayo ng oras para mag-enjoy. Nag-e-enjoy naman ako ah. Alam ko naman po yun pero syempre ma, mas gusto ko pa rin na itry nyong ituloy yung mga pangarap nyo noon na hindi nyo nagawa. Ay nako, matanda na ako para gawin yon. Ano pong matanda? Hindi po ah. Hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po kayong humabol. Mahirap nang mangyari yan, 39 na ako eh. Hindi po yan imposibleng mangyari ma. Andyan lang sa paligid yung opportunities nag-aantay lang. Anong ibig mong sabihin? For example, si Kuya Norman. Ngayon nakaya ko na yung sarili ko, di nyo na ako kailangan problemahin. May oras na po kayo para magka-love life. Ay nako, matanda na ako para sa mga ganyang bagay. Hindi po ba kayo naaawa kay Kuya Norman? Tagal na nyo nag-aantay Hindi na ba talaga niya makukuha yung matamis yung oo? Napag-usapan na namin ni Norman ang tungkol dyan. Ma, oras na rin para pagbigyan nyo naman yung sarili nyo. Iniisip ko rin lang naman yung kapakanan ni Norman. Nag-aalangan ako. Paano kung sa edad kong to? Paano kung hindi ko na siya mabigyan ng anak? Hindi naman po anak ang magpapatunay sa pagmamahalan yung dalawa Bonus na lang po yun. Kahit na. Mahal niyo po ba si Kuya Norman? Oo naman. Siya lang yung kaisa-isang tao na nanatili sa tabi ko lalo na nung sobrang lugmok na ako sa buhay at wala akong matakbuhan. Kung ganun, ito na po yung pagkakataon nyo para bumawi sa kanya. Kung akong tatanungin nyo, sobrang bagay kayong dalawa. Nitong nagdaang taon ma, nakita ko naman kung gaano niya kayo kamahal Ako mismo nakakita kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Natatakot lang kasi ako Huwag po kayong matakot, nandito naman po ako Hindi kayo nag-iisa. Ay bahala na. Alam ko na nakapagpasya na yung utak nyo. Puso nyo na lang ang hindi pa. Alam ko na matutuwa si Kuya Norman kapag sinagot nyo siya. Pag-iisipan ko muna. Pag-isipan nyo po ng mabuti ma. Sundin nyo po kung ano yung sinisigaw ng puso nyo. Mahirap din naman po magsisi kayo sa huli, di ba? Paano kung hindi kami umubra? Siya magiging first boyfriend ko kung sakali. Hindi ko alam kung paano makipagrelasyon Hindi ko naman nasubukan yung mga ganyang bagay. Lahat naman tayo dumadaan sa first time Lahat tayo natatakot din pero ang mahalaga, sinubukan natin. Mas masakit po kapag pinagsisihan nyo yung mga bagay na hindi nyo sinubukan kaysa masaktan dahil na-try nyo. At least sa huli, wala kayong pagsisisi. Matagal nang may manliligaw si Mama Sheila, Papa Dudut.
Kung tama ang tansya ko ay halos 3 taon na rin nagpapapansin si Kuya Norman noon sa kanya. Engineer si Kuya na may sariling malit na kumpanya. Malaki ang naitulong niya sa amin, lalo na noong namatay ang nanay ni Mama Sheila sa abroad dahil sa aksidente. Siyang naging karamay namin sa pagluluksa, lalo na't wala na kaming masyadong kamag-anak na masasandala noon. Si Kuya Norman din ang naging takbuhan ni Mama Sheila tuwing kinakapos siya ng pera. Mabait na tao si Kuya Norman. Lagi siyang tumatambay noon sa bahay para may kakwentuhan si Mama Sheila tuwing mag-isa ito noon. At nasa labas pa ako dahil busy ako dati sa paggawa ng thesis ko. Alam ko na matagal nang nililigawan ni Kuya Norman si Mama, pero kapag tinatanong ko siya kung bakit hindi pa niya ito sinasagot, laging sinasabi ni Mama na wala raw siyang oras para mag-love life. Wala na nga raw siyang pahinga sa trabaho at pag-alaga sa akin, kaya wala rin siyang oras para sa pag-ibig. Alam ko na may gusto rin si Mama Sheila kay Kuya Norman. Kung hindi ay matagal na sana nitong pinaalis sa buhay namin si Kuya Norman. Kaya naman noong nagkatrabaho ako at nabawasan na ng pinagkakabalahan si Mama, ay ako na mismo ang gumawa ng paraan para matuloy ang love life nila ni Kuya Norman. Para bang ako na ang nagsilbing kupido para sa dalawa, para sa ganon ay maging masaya na rin ang puso nila. Ma, ang aga nyo naman yatang umuwi. Hindi nyo ba nagustuhan yung date na sinetup ko para sa inyo ni Kuya Norman? Ay hindi, nagustuhan namin. Marami nga kaming nakain eh. Ang ganda ng ambience doon, marami kaming napag-usapan pati. Mabuti naman po't nagustuhan nyo. Yun talaga yung pinili kong lugar kasi alam ko puro paborito nyo yung mga pagkain nila dun eh. Mabuti na lang may kakilala ako na nagtatrabaho dun kaya madali lang ako nakapagpa-reserve. Salamat at naisip mo pa talaga ako. Sabi ko naman po sa inyo ma, ako naman. Paglilingkuran ko kayo. Salamat, pero hindi na kailangang gawin yon. Hindi mo obligasyon na ibalik sa akin yung pag-aalagang ginawa ko sa'yo. Kasi bukal sa kalooban kong ginawa yun. Hindi ko nga po obligasyon pero gagawin ko po tong responsibilidad bilang kapalit sa pagtayo nyo bilang mama ko. Kahit na hindi naman kayo nagluwal sa akin. Alam mo, yung makita pa lang kita na maayos, malusog at may mabuting puso, sobrang fulfilled na ako. Kulang pa po yun sa mga gusto kong ibalik sa inyo ma. Kaya nga po sobrang saya ko nung sa wakas, nagkaroon na kayo ng oras para sa sarili nyo eh. Tama ka sa mga sinabi mo dati. Mas magandang gawin ko na yung mga bagay na kaya ko pang gawin kaysa pagsisihan ko to sa huli na hindi ko man lang sinubukan. Kwentuhan nyo naman po ako kung ano nangyari sa date nyo ni Kuya Norman kanina. Tara dito sa sofa ma, tabihan nyo ako. Ay, okay naman yung date. Sobrang excited nga ni Norman eh. Marami kaming napag-usapan tungkol sa buhay. Napag-usapan din namin yung tungkol sa estado namin ngayon. Talaga po? Oo, ang totoo niyan, sinagot ko na siya. Hindi nga. Totoo ba? Oo, sinagot ko na si Norman. Congrats ma! Sa wakas! Alam ko naman po na deserve nyo ang isa't isa eh. Meant to be po talaga kayo. Sa edad kong to, wala na akong panahon para maging choosy pa. Hindi ko naman sinasabi na napilitan lang ako, pero thankful ako na nandyan pa rin si Norman na willing na panindigan ako. Alam ko naman po kung gaano nyo kamahal ang isa't isa eh. Sobrang saya ko po talaga para sa inyo ma. As in. Salamat. Pero napapaisip ako ngayon kung tama ba yung ginawa ko. Pakiramdam ko parang ang selfish ko eh. Ha? Bakit nyo naman naisip yan? Kasi malapit na akong mag-40. Paano kung hindi ko maibigay yung pamilya na inaasahan ni Norman? Hindi nyo po ba napag-usapan yung tungkol dyan? Hindi pa. Natatakot akong i-open sa kanya yun eh. Siguro naman po, alam na ni Kuya Norman yung tungkol dyan. Pero nagpatuloy pa rin naman siya sa panliligaw sa inyo, di ba? Tsaka pwede pa rin naman po kayo mabuntis. 40 years old pa lang kayo eh. May chance pero mahirap na. Ayoko rin naman na dun lang nakatuon yung relasyon namin. Matagal na nga yung naging paghihintay niya para lang sagutin ko. Pati ba naman sa pagkakaroon ng anak, paghihintayin ko ulit siya.
Ma, wag niyo na po munang isipin yan. Kasi simula niyo pa lang sa relasyon niyo eh. Kakasagot mo pa lang sa kanya bilang boyfriend, di ba? Enjoyin niyo na lang muna yung isa't isa. At kung umabot man kayo sa ganun, pwede naman po mag-ampon. Tama ka. Tama. Ay maiba tayo. Ikaw naman, kumusta ka na? May girlfriend ka na rin ba? Meron na po. Medyo matagal na rin. Ay talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi to sa akin? Nahihiya po ako eh. Tsaka MU pa lang naman po kami nun, di pa kami official. Oy pero ngayon, official na kayo. Opo, sinagot na rin niya po ako. Ay kailan mo naman siya ipapakilala sa akin? Tsaka na lang po, may pagkamahihiyain din po kasi yung girlfriend ko eh. Nahihiya siya sa inyo. Naku, ikaw talaga. Okay lang yung mga ganyan. Walang kaso yung pag-girlfriend pero dapat with limitations ha. Enjoy nyo muna yung pagkabata nyo. Huwag kayong gumawa ng mga kung ano-ano na magbabago sa buhay nyo. Huwag po kayong mag-alala. Nag-iingat po kami. O basta wala munang baby. Baka mamaya unahan mo pa ako. Ayoko pang maging lola. Opo ma, hindi pa kayo magiging lola. Chill lang po muna kami. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, huwag po kayong mag-alala. Sobrang saya ko noon noong nalaman kong sinagot na sa wakas ni Mama Sheila si Kuya Norman. Kahit papaano'y may katuwang na si Mama Sheila sa buhay niya. Ganon din na may napuntahan din ng ilang taong paghihintay at panliligaw ni Kuya Norman kay Mama. Pagkatapos ng 2 taon ay kinasal din silang dalawa, Papa Dudut. Masasabi ko na noong mga panahong yon ay napakatahimik at masaya na ng buhay namin. May asawa na si Mama Sheila samantalang ako ay meron na ring maayos na trabaho. Maliban doon ay nagkaroon na rin ako ng girlfriend. College student ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. Mas bata siya kesa sa akin pero sabi nga nila, age doesn't matter po pagdating sa pag-ibig. Hindi naman po naging kontra si Mama Sheila noong nalaman niyang may girlfriend ako. Ang sabi niya ay nasa tamang edad na raw ako para humanap ng sarili kong love life. Basta ang lagi niyang bilin sa akin ay maging maingat lang ako sa mga desisyon namin sa buhay ng girlfriend ko, lalo na't hindi pa siya nakapagtatapos ng pag-aaral. Naging matiwasay naman ang naging relasyon namin ng girlfriend ko na nakilala ko sa pamamagitan ng kuya nito na katrabaho ko. Bumisita noon sa trabaho ang kapatid ng workmate ko at unang tingin ko pa lamang sa kanya ay tumibok na agad ang puso ko. Kinulit ko ang katrabaho ko hanggang sa pinakilala niya ako sa kapatid niya. Napaibig ko siya at naging girlfriend hindi kalaunan. Pero sa pagsapit nito sa huling taon niya sa kanyang kolehiyo ay aksidente ko siyang nabuntis, Papa Dudut. Sobrang nadismaya ang lahat ng tao sa paligid namin noong nalaman nila ang balita. Pero higit sa lahat ang Mama Sheila ko, ang pinakadismayado noong mga panahong yon, Papa Dudut. Inaasahan ko na po na magagalit talaga sa akin si Mama Sheila once na nalaman niyang nabuntis ko ang girlfriend ko. Yun kasi ang lagi niyang pinapaalala sa akin na mag-ingat ako na huwag kong madisgrasya ang nobya ko. Masyado pa raw kaming mga bata para magkaroon ng sariling pamilya at isa pa'y hindi pa noon nakapagtatapos ng pag-aaral ang GF ko. Natakot ako noon na madismay ako si Mama Sheila kaya itinago namin ang nangyari. Pero hindi rin naman nagtagal ang sekreto namin yon dahil noong nalaman ni Mama Sheila, ang lahat ay hindi lang siya nagalit kundi nagtampo rin siya sa akin ng husto. Hindi itinago ni Mama ang pagkadismayang naramdaman niya noong nalaman niya ang balitang magiging ama na ako. Napakarami na raw niyang ginawang sakripisyo sa akin para lang mabigyan ako ng maayos na buhay, pero ako rin pala ang sisira nito. Hindi lang buhay ko ang nagulo kundi na rin ang buhay ng girlfriend ko. Dahil sa nangyari, malaki ang chance na magbago na ang direksyon ng buhay namin.
hindi na ito magiging katulad ng future na pinaplano namin. Ngayong magkakaroon na ako ng anak, hindi na raw ako makakapag-focus sa mga plano ko sa hinaharap dahil meron na akong anak na aalagaan. Papadudot, hindi ko naman tinakbuhan ng girlfriend ko. Hindi ko siya iniwan at palagi akong nasa tabi niya sa lahat ng oras na kailangan niya ako. Hindi katulad ng totoo kong tatay na iniwan agad si Nanay Emily noong nalaman niyang buntis ito. Naisip ko na may trabaho naman ako at kaya kong buhayin ang mag-ina ko. Kahit na tumigil ang girlfriend ko sa pag-aaral, sisiguraduhin ko na hindi masasayang ang mga sakripisyo sa akin ni Mama Sheila. At yun ang pinangako ko sa girlfriend ko. Hindi rin naman nagtagal ang pagtatampo sa akin ni Mama dahil noong nanganak ang girlfriend ko ay unti-unti ring lumambot ang puso niya, papadudot. Jared! Ma, ano pong ginagawa niyo rito? Sinabi sa akin ni Norma na dinala niyo raw sa ospital yung girlfriend mo. Manganganak na siya? Opo, kaninang umaga habang nasa trabaho po ako, tinawagan ako ng nanay ng girlfriend ko. Kagabi pa raw po kasi talaga siya nagle-labor. Nasa na siya ngayon? Nasa delivery room na po siya. Pagkatapos bigyan ng pampahilab, dinala na siya doon. Naku, mabuti naman. Sana maging maayos yung panganganak niya. O heto pala, nagdala ako ng pagkain. Ay, salamat po. Wala naman akong ginagawa sa bahay simula nung nag-resign ako sa trabaho. Kaya naisip kong magluto na lang ng baon ninyo rito sa ospital. Ibig po bang sabihin nito, hindi na po kayo galit sa akin? Hindi naman ako nagalit sa'yo. Siguro nagtampo lang ng konti. Pero hindi naman ako forever na magtatampo sa'yo. Naalala ko lang kasi ulit yung nangyari nung mga bata kami ni ate. Kung paano nagbago yung buhay ko nung nabuntis si ate. Ma, sorry po ah. Hindi ganun kadali ang magkaroon ng anak, Jared. Ako na mismo yung example nun. Hindi ko naabot yung pangarap ko dahil sa mga responsibilidad ko bilang guardian mo. Hindi naman sa sinisisi kita. Biyaya ka para sa akin. Isang biyaya na never kong pagsisisihan. Pero syempre, may mga araw din na napapaisip ako. Sa ibang universe kaya, paano yung buhay ko kung nasunod ko yung gusto kong direksyon ng buhay ko? Yung mga ganong klaseng tanong ang laging tumatakbo sa isip ko. Naiintindihan ko po. Alam ko po kung ano yung pinanggagalingan nyo. Sa lahat ng taong nakakakilala sa inyo, mas ako yung nakakaalam nun. Pero nangangako po ako sa inyo na kahit anong mangyari, gagawin ko po lahat para lang matupad ko pa rin po yung mga pangarap ko sa buhay. Pati na rin po lahat ng mga pangarap ng girlfriend ko. Mabuti yan. Sana nga. Ha? Aray. Oh, ma. Aray. Okay lang kayo? Sumasakit na naman yung binti ko eh. Maupo nga muna tayo. Sige po, halip po kayo. May upuan po rito. Ayan. Ano pong nangyari sa inyo? Ba't kayo iika-ika maglakad? Wala to. Matanda na ang mama mo, nirarayuman na. Sigurado po bang okay kayo? Total, nandito naman po tayo sa ospital. Magpa-check up na rin po kaya kayo para mas makasigurado tayo. Napapansin ko rin po kasi nitong mga nakaraang buwan, konti na lang po kayo kumain. Kaya medyo nababawasan na yung timbang nyo. Hindi na kailangan. Okay lang ako. Sigurado po ba kayo? Dapat po inaalagaan nyo yung sarili nyo ha. Jared, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Hindi ko alam kung ito ba ang tamang oras para sa bagay na to kasi syempre, maya-maya magkakaanak ka na. Dapat masaya lang. Pero... Ano po ba yun, ma? May dapat po ba akong malaman? Tutal, nandito na lang din tayo. Sasabihin ko na sa iyo yung totoo. May sakit ako, anak. Ano po? Ano pong klaseng sakit? 2 months ago, may nakita silang tumor sa spinal cord ko. Yun ang dahilan kung bakit palaging sumasakit yung likod ko. Yung ulo, paa, pati binti. Tumor? Tapos 2 months ago nyo pa nalaman? Bakit ngayon nyo lang sinabi sa akin? Ayoko namang mag-alala ka. At saka problema ko na to. Kaya sinarili ko na lang muna. Si Kuya Norman, alam po ba niya tungkol sa sakit nyo? Alam na niya.
Siya yung kasama kong nagpa-check up sa doktor. Siya nga yung nagpumilit sa aking magpatingin eh. Kasi hanggat maaari, hanggat kaya ko pa yung sakit na nararamdaman ko, hindi talaga sana ako magpapatingin eh. Ma naman, hindi nyo dapat sinisikreto yung mga ganitong bagay sa akin. Alam ko, pasensya ka na. Ano pong ginagawa nyo ngayon para malunasan yung sakit nyo? May iniinom po ba kayong gamot? Kailangan nyo po bang magpa-opera? Yun ang suggestion ng doktor. Pero wala pa akong pera para sa operasyon. Sa mga pain reliever na lang muna ako nakasalalay sa ngayon hanggat wala pa akong pampa-opera. Meron naman po ako na itatabing pera na pwede po natin gamitin sa… Ay naku, wag! Huwag kang maglalabas ng pera para sa akin. Itago mo yan kasi kakailanganin niya ng magiging anak mo. Magastos ang magkaanak kaya kailangan mong paghandaan yun. Ma, sorry, hindi ko po talaga alam. Kung alam ko lang po na… Huwag mo nang isipin yun. Ano ba yan? Sinira ko tuloy yung mood mo. Dapat happy lang ngayong araw eh. Saka na lang natin to pag-usapan ulit ha. Mag-focus na lang muna tayo sa bagong miyembro na darating sa pamilya natin. Papadudot, napakahirap tanggapin ang katotohanan. Masyado pang bata si Mama Sheila para malagay ang buhay nito sa alanganin. Noong nalaman ko na may sakit siya, ay saka ko lang na-realize ang mga pagbabago sa itsura ni Mama Sheila. Mas pumayat siya, humina at hindi na rin ganong kalakas kumain. Masyado akong tutok doon sa girlfriend ko at sa magiging anak namin sa puntong hindi ko na napansin na nagde-deteriorate na pala ang katawan ng mama ko. Hanggang sa huli kahit nasa alanganin na ang buhay nito, ako pa rin ang iniisip niya. Hindi ako mapigil sa kakaiyak nung nalaman kong malala na ang sitwasyon ni Mama Sheila. Lalo na noong inamin niyang hindi niya kayang magpa-opera dahil sa kakulangan ng pera. Gusto ko mang tumulong noon pero hindi rin naman ganong kalaki ang ipon ko at marami din akong gastusin para sa baby namin ng girlfriend ko. That time ay nagets ko na kung bakit sobrang dismayado si Mama Sheila noong nalaman niyang magkakaanak na ako dahil ang gusto niya. Bago pa man siya mawala sa mundong ito ay makita niya kung stable na ang buhay ko. Para sa ganon ay payapa ang loob niya na mawawala dahil alam niyang iiwan niya akong nakatayo na sa sarili kong mga paa. Ganon pa man ay sinikap kong makatulong. Lumapit ako sa mga kaibigan ko pati na rin sa mga katrabaho ko para humiram ng pera. Lumapit din kami sa mga iba't ibang organisasyon para magpatulong. Noong nagkaroon kami ng sapat na budget ay agad na sumalang sa operasyon si Mama Sheila. Pero huli na ang lahat, Papa Dudut. Masyado na raw malaki ang tumor ni Mama na kapag ginalaw ito ay maaari siyang maparalisa. Ang naging remedyo na lamang ng doktor ay lagyan ng metal plates ang tuktok ng spinal cord nito para maalalayan ang spinal cord niya. Ang perang pinagtulungan naming maipon ay parang papel na nasunog lang. Wala man lang kaming napala. Araw-araw ay sumasakit ang ulo at likod ni Mama Sheila at ang tanging nakakatulong na lang sa kanya ay ang mga pangmalakasang painkiller. Tumagal ng halos 9 na buwan ang paghihirap ni Mama Sheila hanggang sa nag-decide siya na gusto na niyang bumigay dahil hindi na talaga niya kaya, Papa Dudut. Aray ko! Diyos ko, parang awa niyo na. Kunin niyo na lang ako. Hindi ko na kaya. Ma? Ma, okay lang po ba kayo? Ano pong masakit? Masakit na naman po ba yung ulo nyo? Oo, kanina pa. Hindi ko na alam gagawin ko, anak. Uminom na po ba kayo ng pain reliever? Nakakadalawa na ako. Hindi pa rin tumatalab hanggang ngayon. Sandali lang po, tatawagan ko lang si Kuya Norman. Wag! Hayaan mo na lang siya. Huwag mo na siyang abalahin sa trabaho niya. Ano pong gusto niyong gawin ko, Ma, para mabawasan yung sakit na nararamdaman niyo?
Sabunutan mo ko. Yung sabunot na matatanggal na lahat ng buko sa ulo. Ma, hindi ko po kayang gawin yun sa inyo. Parang awa mo na. Hindi ko na talaga kaya yung sakit. Parang sasabog na tong ulo ko. Ma naman eh. Mamasahihin ko na lang po yung ulo nyo. Hilahin mo yung buhok ko. Please, anak. Hanggang sa tumalab yung gamot na ininom ko. Sige po, Ah. gaano po ba kalakas? Ganito po ba? Laksan mo pa! Kung anong galit yung nararamdaman mo sa tumor na tumubo sa katawan ko, ganun kalakas! Ayan, ganito po ba? Ganyan nga! Sige lang anak, huwag mong pigilan! Nababawasan po yung sakit? Oo, medyo nababawasan na yung sakit. Baka po tumatalab na yung gamot. Yung may epekto na ng konti, pero hindi ba tumatalab ng gusto? Ramdam ko pa rin yung pumipitik-pitik sa ulo ko eh. Sige po, tutulungan ko po kayo mawala yung sakit habang hindi pa tumatalab yung gamot nyo. Salamat anak. Pasensya na rin kung palagi na lang kitang pinag-aalala. Naku ma, wag po kayong humingi ng pasensya. Wala pa naman po akong ginagawa kung tutuusin eh. Kung pwede nga lang po sana makihati sa sakit na nararamdaman nyo ngayon. Matagal ko na pong ginawa. Ako nga po yung dapat na humingi ng tawad sa inyo kung tutuusin. Kasi kulang na kulang pa yung mga nagawa ko para sa inyo. Marami pa po akong gustong ibawi eh. Makita lang kitang masaya. Payapa na ang puso ko kahit mawala na ako ngayon. Huwag niyo pong sabihin yan ma. Marami pa po kayong kailangan maranasan sa buhay. Marami pa po kayong gustong gawin, di ba? Kaya lumaban ka lang ma. Sa estado kong to, hindi ko nagugustuhing magtagal pa. Kumalat na yung tumor sa buong katawan ko. Wala nang pag-asa to. Pero kailangan ko po kayo. Gusto ko, nasa tabi ko kayo kapag kinasal na ako. Gusto ko na maituro ko rin sa mga anak ko yung mga bagay na naituro nyo sa akin. Tapos na ako sa trabahong yan. Ikaw ang dapat magturo niyan sa anak mo. Siguraduhin mo na lahat ng aral na binigay ko sa'yo, mapapasa mo sa anak mo o magiging mga anak mo pa. Ma, sorry ha. Kung ninakaw ko sa inyo yung buhay na dapat na para sa inyo. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Wala ka namang ninakaw mula sa akin. Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Hindi man ako nagkaroon ng sariling anak. At least naranasan kong maging ina sa pamamagitan mo. Ma, alam nyo, kaya siguro maaga ako nagkaanak kasi maaga po pala kayong kukunin ng Diyos sa akin. Siguro, binigyan niya ako ng anak ng ganito kaaga para maranasan mo ring magkaroon ng apo kahit papano. Siguro nga. Kasi lahat naman ang nangyayari sa buhay natin. May rason eh. At least, bago ako pumanaw, nagkaroon ako ng apo, di ba? Salamat ma. Lahat ng ginawa niyo para sa akin. Hindi ko makakalimutan lahat ng yun. Araw-araw ako magpapasalamat sa inyo kasi wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung hindi po dahil sa inyo. Alam mo, proud na proud ako sa sarili ko kasi hindi man ganito yung buhay na inaasahan ko. Mayaman akong iiwan dito sa mundo. Hindi pera, hindi ginto, hindi bahay at lupa, kundi ikaw. Isang mabuting tao at responsableng anak. Ipagpatuloy mo lang yung mga mabubuting ginagawa mo sa buhay. Ikaw nang bahala kay Norman ha. Siguraduhin mo na kapag nawala ako… Ma, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Ayoko pa kayong mawala. Anak, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Darating din yung araw na yon. At kapag nangyari yun, gusto kong tulungan mo si Kuya Norman mo na makahanap ng bagong mamahalin sa buhay niya. Isang tao na aalagaan siya at mamahalin ng tunay. At si Nanay Emily mo,
Alam kong marami siyang pagkakamaling nagawa sa buhay niya noon. Pero subukan mo siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Opo, Ma. Matapos ang 3 buwan ay tuluyan na ngang sumuko si Mama Sheila. Hanggang ngayon, bitbit ko pa rin ang mga pangaral at habilin sa akin ni Mama Sheila. At dadalhin ko ito hanggang sa pagtanda ko. Noong nawala si Mama Sheila ay nangako ako na tutuparin ko ang pangarap nito para sa akin at sa pamilya ko. Tinulungan ko ang girlfriend ko na ipagpatuloy ang pag-aaral nito. Nung lumaki ang anak namin ay nag-abroad ako para maghanap ng mas magandang oportunidad. Nang mga panahong yon ay never akong pinabayaan ni Kuya Norman. Tinulungan niya ako mula sa paghahanap ng agency at paglalakad ng mga papeles ko. Sinubukan ko ring tuparin ang habilin ni Mama na tulungan ko raw si Kuya Norman na maghanap ng panibagong pag-ibig. Pero nagpasalamat lang sa akin si Kuya Norman at sinabi niyang hindi pa raw niya kailangan ng bagong kapareha sa ngayon. Kung may pagkakaloob man ng Panginoon sa kanya, tatanggapin niya ito. Pero hanggat maaari gusto niyang manatili muna ang pagmamahal niya kay Mama Sheila hanggang sa maghilom ang sugat sa puso niya. Papa Dudut, ngayon po ay maganda na ang buhay ko dito sa ibang bansa. Mahirap man dahil malayo ako sa pamilya ko pero kakayanin ko dahil mataas ang pangarap ko para sa buhay naming mag-iina. Katulad nga ng pinangako ko kay Mama Sheila, hindi ko siya bibiguin at hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang pangarap ko para sa pamilya namin. Next year ay uuwi ako sa Pilipinas para pakasalan ang girlfriend ko. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay na-inspire kayo. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jared. Walang papantay sa sakit na mararamdaman natin kapag tayo ay nawala ng taong nagmahal sa atin ng buong buo. Kahit ilang taon pa ang lumipas, mananatili pa rin ang lungkot sa puso natin. Mga kabarangay, normal lang na makaramdam ng lungkot. Pangungulila at minsan ay kalituhan. At tuwing nakakaramdam tayo ng ganito, huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa mga taong malapit sa atin. Kaibigan, pamilya, lalo na sa may kapal. Tandaan natin, kahit wala na sila sa tabi natin, nandyan pa rin ang pagmamahal nila para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.